Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At, lumipat ang eksena sa castle. At sa loob ay makikitang lumuluhod ang lalaki sa harap ng Demon King. At sinabi ng Demon King sa lalaki na sinabi daw nito na maaari niyang makontak ang guild leader, hindi raw ba? Oo, Your Majesty, sambit naman ng lalaki at nagsabing basta't sabihin lang daw ng Majesty sa kanya magpapadala daw siya agad ng mensahe sa guild leader. So, ang buhay daw nila, ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi raw siya interested sa buhay nila. Dinala niya raw ito rito, isang member ng Pates Guild, upang mag-request. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na direkta daw nahihingi ng favor sa kanya ang prince at nagtanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang gagawin niya, kung ito raw ay isang request na nanggaling mismo sa royal family, siguradong ito raw ay magsasanhi ng digmaan. Hindi raw ba kaya na may kinalaman ang request ng prince sa isang malaking pangyayari? Sinabi naman ng Demon King na nagkaroon daw siya ng research tungkol sa Pates Guild na kinabibilangan nito. Ito raw ay isang international guild na binubuo ng mga taong nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Narinig niya raw na ito ay isang underworld organization na tumatanggap ng mga illegal request gaya ng smuggling, murder, at iba pa. At hindi lang yun, nakikipag-exchange din daw sila ng mga impormasyon na maaaring magpayanag sa national diplomacy. Sila raw ay mga shitty na mga tao na gagawin ang lahat para sa pera. At makikitang biglang nagpasalamat ang lalaki na siya namang ipinagtaka ng Demon King. Hindi raw compliment ang sinabi niya. Kung ganon, sambit naman ng lalaki at nagtanong kung ano raw ba ang gustong ipagawa ng Majesty sa kanila. At sumagot naman ang Demon King na gusto niya rong mag-return sila ng ilang mga flyers. Ilang sandali pa ay ibinigay na ng Demon King sa lalaki ang mga flyers at napatanong naman ang lalaki kung ano raw ba ito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi na raw nito kailangang malaman pa kung ano ang nilalaman nito. I-deliver niya na lang daw ito sa 15 mga bansa kung saan mayroong mga branches ng kanilang guild. Ngumisi naman ang lalaki at nagsabing kung ganun bayaran daw siya ng Majesty ng advance. Saka lang daw siya makapagbibigay ng definite na sagot pagkatapos nun. Sige, sambit naman ng Demon King, ngunit kailangan niya rong mag-sign sa libro na ito. Ito raw ay isang libro na magiging pruweba sa kanilang deal. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang nag-unat si Tai at napasabi sa kanyang isip na sa wakas na organize na raw ang lahat. Naalala niya ang conversation nila ng Demon King kanina at napatanong sa kanyang isip kung galit pa rin daw ba ito sa kanya. Maya-maya pa ay sumilip siya sa kwarto ng Demon King, pumasok, at nakita niya si Sedna na nananaginip ng tungkol sa mga chocolate. Ngunit nagtaka siya nang mapansin niyang wala ang Demon King sa kama nito. Ilang sandali pa ay lumabas siya at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay kakaiba. Sigurado daw siya na natutulog na ang Majesty, ngunit saan daw ba kaya yun nagpunta? Saan daw ba kaya ito tumungo sa ganitong oras? Lately, palagi daw siyang pagod sa trabaho kung kaya na doze off daw siya at hindi niya napansin ang Majesty. At besides, wala din daw doon si Ray. No way, ano raw ba ang nangyari nung wala siya? At makikitang na-stress na si Tai. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at nakita niyang ito ay bumabalik sa original niyang anyo, kaya napasigaw siya ng hindi. Hindi raw ito maaari, kapag bumalik daw siya sa kanyang original form, siguradong made-disappoint daw ang Majesty kapag nakita siya nito. At nagulantang siya nang mapansin niyang tila mayroong nakatingin sa kanya. At makikitang ito pala ay isang maid. At makikita naman ang pagkagulantang ng maid, ito raw ay isang halimaw. At makikitang dahan-daang nagpalit ng anyo si Tai. At tuluyan na siyang naging dragon. Na siya namang ipinag-alala nito. Kapag natuklasan daw ng mga tao rito ang totoo niyang identity, sigurado raw na magagalit na naman sa kanya ang Majesty.
kung ganun kakainin niya na lang daw ang maid na ito bago pa mangyari ang bagay na yon. Ngunit mayroong biglang sumigaw ng Titanotos. Makikita namang nasa mukha na ng maid ang bukas na bunganga ni Tai at mababakas sa mukha ng maid ang labis na pagkatakot at ito ay nawalan ng malay. Natigilan naman si Tai, napalingon, at napasambit ng Majesty. At makikitang dumating pala si Ray at ang Demon King. Napasabi naman ang Demon King na mukhang ito raw pala ang dahilan kung bakit tinutokso si Tai sa Demon Realm na mayroong separation anxiety. Naging anxious na naman daw ba si Tai dahil sa kanya. At makikitang unti-unting nag-transform si Tai. Napaiyak siya at napasambit ng My Lord. Nagtanong naman ang Demon King kung iniisip daw ba ni Tai na umalis siya at pumunta sa kung saan. Nawala na raw ba ang senses nito, bakit hindi daw siya mahanap nito nasa malapit lang siya. Lumuhad naman si Tai at humingi ng tawad. At nagtanong siya kung hate pa rin daw ba siya ng Majesty, ang akala niya raw umalis na ito at bumalik sa Demon Realm. Ngunit sumagot lang ang Demon King na paano daw yun mangyayari nakatali daw siya sa contract. Pinatayo niya si Tai at nagsabing makinig daw ito ng mabuti. Once na ma-fulfill niya raw ang goddamn na contract na ito, na siyang dahilan kung bakit na-stuck siya sa mundong ito, sabay daw silang babalik sa Demon Realm. Of course Your Highness, sambit naman ni Tai. At makikita namang nakatingin lang si Ray sa kanila. Sinabi naman ng Demon King na ngunit bago daw yon mangyari, mayroon dong dapat na malaman si Tai. Sinabi naman ni Tai na sabihin daw ito ng Highness sa kanya. Sinabi naman ng Demon King na sooner or later ay pupunta daw dito sa human realm ang mga demons at pag dumating daw ang araw na yon, siya raw ay magpapanggap na tao sa harap ng mga ito. Kung kaya, pag dumating daw ang araw na yon, si Tai daw ang bahalang mag-manage sa mga demons na pupunta rito. Nagtanong naman si Tai kung iyon daw ba ang dahilan kung bakit ginamit ng Highness ang mga guild na yon, ngunit paano naman daw ito? Sumagot naman ang Demon King na ipakilala daw siya nito sa mga demons bilang contractor ng Demon Dragon na si Titanotos. Your Highness, ang ibig sabihin ba nun ay, oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing kailangan daw nitong umarte ng maayos. Ngunit sumagot si Tai na iyon daw ay napakamapanganib. Kapag siya raw ay nagkamali, ngunit naalala niya ang nangyari sa temple kaya napatikom siya ng bibig. Sinabi naman ng Demon King na alam niya raw kung ano ang ipinag-aalala ni Tai. Natatakot daw ito na siya, bilang tao sa kasalukuyan, baka masaktan ng mga bad guys, hindi raw ba? At humingi ng tawad si Tai. Sinabi naman ng Demon King na kung siya, ang Demon King, ay matatalo lang ng ganun kadali, tatapusin niya na lang daw ang buhay niya ngayon pa lang. Ngunit wag dong matakot si Tai, dahil ang master niya raw ay napakalakas. Your Highness, sambit naman ni Tai. At ilang sandali pa ay sinabi ng Demon King na pumasok na raw sila sa loob. At sumang-ayon naman si Tai. At nag-umaga na, ilang sandali pa ay sinabi ni Tai na nakatanggap daw siya ng ulat na mayroon dong darating na messenger mula sa Blanc Federation. Blanc Federation, pagtataka naman ng Demon King. Sinabi naman ni Tai na ito raw ay isang federation na binubuo ng union ng 17 mga islands mula sa Southern Archipelago. Narinig niya raw na ang mga territories at national power ng union ng mga bansa na ito ay higit pa sa Canas Empire. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ang mga demons daw na sana ay pupunta ay hindi dumating sa halip, mga reaper daw na mula sa south ang bigla na lang sumulpot. Hindi naman daw ito nakakagulat since ang mga ito ay hindi nila kalaban ngunit napakabiglaan naman daw nito. Nagtanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang sadya ng mga messenger na ito. Sumagot naman si Tai na mukhang ang main objective daw nito ay nakipag-interact sa mga magic stones. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ngayon daw na mayroon ng alliance ang Jerleila at Canas, at nagsisimula na silang mag-drill para sa undersea tunnel, siguradong maglalaway din daw ang bunganga ng iba pang mga bansa.
Siguro napakahirap daw para sa kanila na malaman ang binabalak ng Canes kung kaya gumawa na ng move ang mga ito at dito pumunta. Ngunit, ang Western Continent daw ay tahimik pa rin at hindi nagpapakita ng planong gumalaw. Ito raw ay napaka-strange. At tinanong niya si Tai tungkol sa Western Continent. Oh, sambit naman ni Tai at nagsabing ang neighborhood daw nila na yon ay medyo suspicious. Lahat daw ay nagpapakita ng interest sa Jerleila ngunit wala rong response mula sa mga ito. At mula raw sa kanyang na-research, hindi raw gusto ng mga ito ang seclusion policy ng Jerleila. Nagtanong naman ang Demon King kung mayroon daw bang temple doon. Oo, sambit naman ni Tai at nagsabing nakakagulat daw na mayroong napakaraming mga temple doon. Siguro iyon daw ay dahil sa napakaraming mga tao na umaasa sa mga gods dahil ang lugar daw na iyon ay isang barren land. Sinabi naman ng Demon King kay Tai na magpadala daw ito ng tauhan doon sa Western Continent upang imbestigahan pa ang tungkol sa mga ito. E-invite daw nito sa Dechang Sherry Erin. Sa ilalim ng pretext na isi-celebrate nila ang ika-100 araw ng kanyang kapatid na babae. At kung hindi raw gumalaw ang mga ito, hindi raw masakit kung magsisimula sila ng scavenger hunt. At, lumipat ang eksena sa Merman City. At dito ay makikita ang mga bisita ng prince. Sinabi naman ng isa na isang karangalan daw na ang Highness mismo ang personal na nag-welcome sa kanila. Sinabi naman ng isa na ang Jerleila, na nakatanggap ng blessings mula sa Ocean God, napakaganda raw pala talaga dito. Tama, sambit naman ng isa at nagsabing ito raw ay beyond sa kanyang imagination. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ang pronunciation daw ng mga ito ay napaka-weird. Ito raw ay nakakabaliw. At sinabi ng Demon King na wala rong hospitality dito, or rather gusto niya rong ipakita sa kanila ang lugar na ito. Kaya mag-feel at home daw sila. Tumawa naman ang isa at nagsabing napakabait daw ng Highness. Sinabi naman ng Demon King na kung ganon, pumirma daw sila sa libro na ito bago tumuloy sa Merman Theme Park. Ito raw ay tila isang guest record book. At, pagkalipas ng ilang sandali ay napabuntong hininga ang Demon King. Napatanong naman si Tai kung ayos lang daw ba ito ngunit nagtanong lang ang Demon King kung mukha daw ba siyang maayos. Sa tingin niya raw mababaliw na siya dahil sa napaka-weird na pronunciation ng mga yon. Sinabi naman ni Tai na kailangan daw nitong masanay sa blank pronunciation ng mga ito. After all, ang mga ito raw ay mahahalagang mga bisita. Ilang sandali pa ay may dumating at nagsabing Your Highness at makikitang napalingon ang dalawa. Nagpakilala naman ang lalaki at nagsabing siya raw ay si Shelt Shaiwip, ang representative ng Shaiwip Island. Narinig niya raw na sinabi ng goddess sa Highness na buksan ang pinto para sa Ziraira. Kaya ito raw ay isang blessing para sa kanila bilang neighbor ng Jerleila. Napatanong naman ang Demon King sa kanyang isip kung ano raw ba ang pronunciation na ito rin daw ay napakabata kumpara dun sa iba. Sinabi naman ni Shelt Shaiwip na naghanda raw siya ng kaunting regalo bilang pagpapakita ng kanyang sincerity. Sincerity, pagtataka naman ng Demon King, ilang sandali pa ay makikita ang isang lalaki sa likod na mayroong dalang treasure box. Sinabi naman ni Shelt Shaiwip na ito raw ay isang sculpture na ginawa ng mga master craftsmen mula sa kanilang bansa. Mayroon din daw ditong scented candle na nagbibigay ng relief mula sa fatigue. No way, ito ay, sambit naman ng Demon King at makikitang tila ito ay naiinis. Na siya namang ikinagulantang ni Shelt Shaiwip at napatanong siya sa kanyang isip kung ano raw ba ang gagawin niya, mukhang hindi raw nito nagustuhan ang regalo niya. Ngunit biglang nagpasalamat ang Demon King at nagsabing iwan lang daw nito ang regalo sa kanyang servant. At makikitang ibinigay ito ni Shelt Shaiwip kay Tai. At sinabi naman ng Demon King sa mga bisita na may urgent daw siyang bagay na aasikasuhin kaya aalis na raw siya. Pakiusap take lang daw nila ang time nila at enjoy ang lugar na ito. At nagpasalamat naman ang mga ito. At umalis na ang tatlo.
No way, sambit naman ni Shilp sa kanyang isip at nagsabing kung ito raw ay na-offend niya kailangan niya raw munang humingi ng tawad bago pa man ito umalis. Ngunit, dahil sa labis na pag-o-overthink ay nawala na sa paningin niya ang Demon King. At ilang sandali pa ay napatanong siya sa kanyang isip kung ano raw ba kaya ang gagawin niya. Dahil hindi niya na ito mahanap. At hindi niya raw kabisado ang lugar na ito. Napakatanga niya raw. Kaya naisip niya na tatanungin niya na lang daw ang Highness ng private sa susunod. Ngunit, bigla niyang narinig ang pagaspas ng tubig. Kaya tiningnan niya ang pinagmulan ng tunog at nagulat siya sa kanyang nakita. Ito pala ay isang lawa sa gitna ng kagubatan at nakita niya ang mga mermen na malayang lumalangoy. At napatanong siya sa kanyang isip kung ito raw ba ang mga mermen. Ilang sandali pa ay napansin siya ng isang merman. At maya-maya pa ay makikitang lumapit ang iba pa. Binati naman ni Shilp ang mga ito at nagsabing ito raw pala ang mga mermen na naririnig niya. Ini-extend niya ang kanyang kamay, ngunit biglang nagsialisan ang mga mermen. Napatanong siya kung natakot niya raw ba ang mga ito, patawad daw, hindi niya raw hahawakan ang mga ito. Gusto niya lang daw silang makita ng malapitan, ayaw niya raw silang saktan. May kinuha siya sa bulsa niya at nagtanong kung gusto raw ba nila ng mga cookies. At ipinakita niya sa mga mermen ang mga cookies. At makikitang tumingin sa kanya ang mga ito. Sinabi naman ni Shilp na sila raw ay katulad niya na madali lang matakot sa lahat ng bagay. Napatitig naman sa kanya ang isang merman at maya-maya pa ay bigla itong nag-transform. Na siya namang ikinagulat ni Shilp at napasambit siya ng father. Tumulo ng bahagya ang luha niya at napasabing tama. Narinig niya raw na ipinapakita nila ang taong mahal ng isang tao. Salamat daw sa kanila at muli niyang nakita ang kanyang ama. Kaya bilang kapalit, ibibigay niya raw sa kanila ang mga cookies na ito. Ngunit nagulantang siya nang may biglang sumigaw ng wag. Ito pala ay si Sedna at patuloy itong sumisigaw na wag niya raw itong ibigay sa mga mermen. At biglang lumapit si Sedna sa kamay ni Shilp at kinain ang mga cookies. At sumigaw uli si Sedna na maaari dong mamatay ang mga mermen kapag pinakain ang mga ito ng cheese o kaya naman chocolate. At tinawag niyang merman killer si Shilp. Hindi raw ba ito nakinig kanina? Hindi raw sila maaaring lumapit sa mga mermen o pakainin ang mga ito ng kahit na ano. Ngunit sumigaw lang si Shilp na ito raw ay nagsasalitang fox. Pasigaw namang sumagot si Sedna na siya raw ay hindi lang isang ordinaryong fox, siya raw ay ang messenger ng Ocean God. Messenger ng Ocean God, sambit naman ni Shilp. Tama yon. Sambit naman ni Sedna at nagsabing marahil mukha lang daw siyang cute ngunit siya raw ay isang nakakatakot na fox kaya mag-ingat daw ito. Ngunit mapapansin na nakikita pala ni Shilp ang bluish-silver energy na nag-e-emit kay Sedna. Ito raw ay isang holy power. Hindi raw ba kaya na ito mismo ang Ocean God? At nagulantang si Sedna sa tingin ni Shilp. At sinabi ni Shilp kay Sedna na hindi raw ito ang messenger ng Ocean God. Napakalakas daw ng kapangyarihan nito para sa isang hamak lang na messenger. Nakikita mo ang holy powers ko, sambit naman ni Sedna. Ngunit sinabi lang ni Shilp na gaya daw ng inaakala niya, ito raw ay ang Ocean God hindi raw ba? Sinabi naman ni Sedna na kahit daw ang mga priest na gumagamit ng advanced na holy powers ay hindi siya magawang makilala. May something daw dito, ito raw ba talaga ay isang tao? Ngunit napalingon ang dalawa nang marinig nila ang boses na nagsabing ang envoy na nagmula sa Shilp, hindi tao, ano raw ba ang ibig sabihin nito? At makikitang ito pala ay ang Demon King na dumating kasama ni Tai at Huayon. At tinanong ng Demon King si Shilp kung maaari daw ba nitong sabihin sa kanya ang detalye. Ngunit hindi nakaimak si Shilp kaya tinanong uli siya ng Demon King kung ano raw ba uli ang pangalan niya. Makikita namang yumoko si Shilp at muling nagpakilala.
Sinabi naman ng Demon King na mukhang ito raw ay mayroong special eyes sapagkat nagawa nitong makita ang bluish-silver holy power na mayroon si Sedna. Dahil ang mga ordinaryo daw na mga tao ay iisipin lang na si Sedna ay isang interesting na nagsasalitang pink na fox. At biglang lumapit ang Demon King upang tingnan ng malapitan si Shellshywip na siya namang naging dahilan upang ito ay mag-flinch. Dinagdag naman ng Demon King na sinusundan pa raw siya nito habang nakatago ang tunay niyang identity. Nagtataka raw tuloy siya kung ano raw ba kaya ang objective nito. Napaka-imposible daw na ito ay isa lamang ordinaryong tao. Tapos ito pa raw ay naka-disguise. Makikita namang napabaling ng tingin si Shellshywip at ilang sandali pa ay humingi siya ng tawad. Hindi niya raw sinusubukan na i-deceive ang Highness at wala rin daw siyang binabalak na masama. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Shellshywip ang kanyang talukbong, tinanggal, at mapag-aalamang siya pala ay isang babae. Na siya namang ikinagulat ni Sedna. Well, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganon, sabihin daw nito uli sa kanya, ano raw ba ang totoong pangalan nito. Sinabi naman nito na ang nickname niya raw ay Shuhel, at ang tunay niya rong pangalan ay Kashuhelate Sheltleon. Siya raw ay ang first princess ng Shywip Kingdom. Ang first princess, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung ito raw ba ang tagapagmana ng trono. Oo, Your Highness, sagot naman ni Kashuhela. Ngunit biglang sinabi ng Demon King na ito raw ay napaka-strange, hindi raw ba? Ito raw ay isang tao at tagapagmana ng trono ng kingdom. Ngunit bakit may nakikita raw siya rito na hindi dapat nakikitang bumabalot sa isang tao? At makikitang ang may nag-e-emit kay Kashuhela na dark aura. Sinabi naman ni Kashuhela na kung ganoon, hindi niya na raw ito mate-atago pa. Kagaya daw ng Jerleila na ngayon ay pinuprotektahan ng Ocean God, ang Shywip daw ay nakatanggap din ng protection mula sa isang devil. At makikita ang pagkagulat ni Huayon nang marinig ito. Sinabi naman ng Demon King na iyon daw ang gusto niyang marinig. Ngunit na-misinterpret ito ni Kashuhela at nagsabing kung hindi raw naniniwala ang Highness sa sinasabi niya, ngunit bigla itong pinutol ng Demon King at nagsabing naniniwala daw siya. Bakit naman daw hindi? After all siya rin daw ay mayroong contract sa isang ridiculous na nilalang na tinatawag na Ocean God. Oh, I see, sambit naman ni Kashuhela. Anyway, sambit naman ng Demon King at nagsabing sigurado daw siya na hindi lang ito pumunta upang ipagyabang lang ang contract nito sa isang devil. Iyon lang daw ba lahat ang gusto nitong sabihin? Pardon? Oh, no, Your Highness, ano kasi? Pautal-yutal namang sambit ni Kashuhela at nagsabing mayroon daw kasing someone na nag-insist, nagsabi na kailangan niya rong pumunta rito. Someone, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung sino raw ba ito. Napa-flinch naman si Kashuhela dito at makikita namang inaamoy-amoy ni Sedna si Kashuhela at nagsabing may naaamoy daw siyang kakaiba. Ito raw ba ay nagmula sa mga devil? Maririnig naman ang isang boses na sumisigaw na wag daw nilang bully si Kashuhela yaw na siya namang naging dahilan upang mapalingon silang lahat. At makikitang bigla itong sumugod, umatake, at makikitang napailag si Sedna at napatanong kung sino raw ba ito. At napasabi si Sedna na ito raw pala ay isang maliit na pusa. Na siya namang ikinainis nito at nagsabing hindi raw siya pusa. Napasabi naman si Tai na mukhang ito raw ay isang demonic fairy. Demonic fairy, sambit naman ni Sedna at nagsabing mayroon daw palang ganoong bagay. Tumawa naman dito ang demonic fairy at nagsabing nagagalak daw siya na mayroong nakakakilala sa kanya sabay miyaw. Tama daw yon, sila raw ay mga demonic fairies, mga esteemed beings na pinakamagaling pagdating sa mga curse sa loob ng libo-libong taon at, ngunit biglang sumabat si Sedna at nagsabing kaya raw pala medyo unique ito para sa isang pusa sabay buntong hininga. Na siya namang ikinainis ng husto ng demonic fairy at sumigaw na kanina niya pa raw sinasabi na hindi siya pusa sabay miyaw. Pag hindi pa raw ito tumigil lalagyan niya raw ito ng curse at nagmiyaw uli.
Ngunit nagulantang siya nang may biglang pumisil sa batok niya at iniangat siya. Ito pala ay ang Demon King at nagsabing tama na raw ang daldal. Na siya namang naging dahilan upang magwala ang demonic fairy. Napakapangahas naman daw ng isang hamak lang na taong ito na mag-lay ng hand sa kanya sabay miyaw. Sinabi naman ng Demon King na isarado na raw nito ang kanyang napakaingay na bunganga pakiusap lang. Napatingin naman ang demonic fairy sa Demon King at napasabi sa kanyang isip na what in the world. Bakit daw siya nakakaramdam ng pamilyar na ominous energy na nagmumula sa taong ito? At makikitang biglang humingi ng tawad si Casuhela sa Highness. Pakiusap patawarin daw sila nito, sadyang medyo mischievous lang daw talaga si Mea. Ano, sambit naman ng demonic fairy at nagsabing ang sinabi daw ni Casuhela Yao ay napaka-disrespect niyaw. Sumagot naman si Shuhel na humingi daw siya ng tawad kung ganon ang nararamdaman ni Mea. Oh, sambit naman ng Demon King at nagsabing so ang pangalan daw pala ng pusang ito ay Mea. Ngunit biglang sinigawan ng demonic fairy ang Demon King at nagsabing wag daw siya nitong tawaging pusa yaw. Ito raw ay isa lamang darn na taong nakakontrata sa isa lamang hamak na angel yaw. Ngunit biglang nag-stamp si Tai gamit ang kanyang mga palad at sinabihan ang demonic fairy na hindi rin naman daw kalakasan ang kapangyarihan nito. Ito raw ay isa lamang hamak na demonic fairy na kaya lamang gumawa ng mahihinang mga curse kaya mag-ingat daw ito sa pananalita niya. Sa tingin daw ba talaga nito iniwasan siya ng mga tao dahil sa kanyang pathetic na curse, ang totoo, umiiwas daw ang mga tao sa kanya dahil sa napakarumi niya. Na siya namang naging dahilan upang mapa-flinch ang demonic fairy, tumulo ang kanyang mga pawis, at napasabi sa kanyang isip na ang lalaki daw na ito raw ay isang demonic dragon. At sinabi ni Tai sa Demon King na ang mga demonic species daw na ito ay napaka-nuisance dahil sa curse na mayroon ang mga ito. At tinanong niya ang Demon King kung papatayin niya na lang daw ba ito. Na siya namang ikinagulantang ng demonic fairy. Ibinaba naman ito ng Demon King at nagsabing hindi. Mukhang kailangan daw ito ng princess na nagmula sa Shywip Island. Sinabi naman ni Sedna na ito raw ay isang nakakatawang demon. At makikitang biglang tumalon ang demonic fairy papunta kay Casuhela habang umiiyak. Casuhela Yao, sambit ng demonic fairy at nagsabing binubuli daw ng mga nilalang na ito si Miao. Gumawa daw ito ng paraan para makaganti sa kanila yaw. At umiyak na ito ng husto. Mea, sambit naman ni Casuhela at nagsabing hindi raw ba't sinabi nito na mayroon siyang bagay na i-discuss sa prince ng Jerleila. Ngunit sumagot lang ang demonic fairy na siya raw ay natatakot yaw, ito na lang daw ang mauna yaw, mamaya na lang daw siya magtatanong yaw. At sinabi ni Casuhela sa prince na to be honest, wish niya raw na magkaroon sila ng masinsinang pag-uusap ng Highness bilang princess ng Shywip Kingdom. Sinabi naman ng Demon King na so gusto raw nitong magkaroon sila ng pag-uusap bilang mga representatives ng kani-kanilang mga bansa. Oo Your Highness sambit naman ni Casuhela. Gusto niya raw itong imbitahin sa kanyang bansa, ang Shywip kasama ang guardian ng Jerleila, ang Ocean God. Ngunit sumagot lang ng hindi ang Demon King. Excuse me, sambit naman ni Casuhela at sinabi naman ng Demon King na sabi niya raw hindi. Hindi raw ba't ang island na yon ay nasa south, ayaw niya raw mag-bother na pumunta pa dun. Nagtanong naman si Casuhela kung iyon lang daw ba ang dahilan kung bakit tumanggi ang Highness. Bakit? Sambit naman ng Demon King at nagsabing kung hindi raw siya pupunta dun, hindi raw ba iyon ay isang valid na rason? Well, sambit naman ni Casuhela at nagsabing isa rin daw ba sa dahilan ng Highness kung bakit ayaw nitong pumunta dahil sa ayaw nitong makipag-exchange sa isa lamang maliit na bansa gaya ng Shywip. Oo, at least alam mo, sagot naman ng Demon King. I see. Tama. Siyempre. Sambit naman ni Casuhela sabay yuko at nagsabing ang pakikipag-establish daw ng relationship sa isa lamang maliit na bansa gaya ng bansa niya ay,
Ngunit bigla itong pinutol ng Demon King at nagsabing kung alam niya na naman daw pala ang tungkol dito, bakit hindi na lang daw ito mag-offer sa kanya ng kung anuman. Kailangan dong mayroong isang interesting na bagay itong i-offer sa kanya upang magkaroon siya ng interest na pumunta sa maliit lang na bansa gaya ng bansa ni Casuhela. Ini-expect daw ba nito na tatanggapin niya ang thoughtless nito na imbitasyon? Wala rong batas na nagsasabing hindi mo maaaring tanggihan ang isang imbitasyon. Makipag-entice sa'yo, sambit naman ni Casuhela at nagsabing kung ganun may sasabihin daw siyang isang bagay sa Highness. Umaasa daw siya na makukuha nito ang interest niya. Sinabi naman ng Demon King na dapat ito raw ang unang-una niyang sinabi kanina pa lang. Sabihin daw nito sa kanya, pakikinggan niya raw ito. Puting mata, puting buhok, sambit naman ni Casuhela at nagsabing ang isang bata na purong puti mula ulo hanggang paa ay kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, ito raw ay nasa Shywip. Ang susunod na Heavenly King, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung totoo daw ba ang sinabi nito. Oo, sambit naman ni Casuhela at nagsabing hindi niya pa raw sinasabi sa iba ang tungkol sa bagay na ito. Ang Highness daw ang unang taong pinagsabihan niya tungkol dito dahil narinig niya raw mula sa temple ang desperate na paghahanap nito sa batang iyon. Ngunit nagtanong lang ang Demon King kung paano daw ba siya makakasiguro na totoo ang sinasabi nito. Sumagot naman si Casuhela na wala na raw siyang magagawa kung hindi maniniwala sa kanya ang Highness, ngunit totoo daw ang sinasabi niya dahil siya raw ang unang nakakita nung ito ay bumaba mula sa langit na may pakpak sa kanyang likod. Sinabi naman ni Maya na siya raw ang nakadetect sa holy powers ng batang yun at siya rin daw ang unang nakarecognize sa Baimeow. Dinagdag naman ni Casuhela na sinabi daw sa kanya ni Maya na ang batang yon ay hindi tao at ang identity daw ng batang yon ay hindi dapat ma-reveal sa kahit na sino, kung kaya itinago niya raw ito sa palace kung saan siya nagre-reside upang hindi raw ito makita ng iba. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na mukhang maswerte daw ang bastard na yon. Wala rong nakakaalam kung nasaan ito dahil ito raw ay napunta sa isang maliit na bansa at hindi raw nila ito ni-reveal sa iba. Fine, sambit naman ng Demon King at nagsabing tatanggapin niya raw ang imbitasyon ni Casuhela. Talaga, Your Highness, nagagalak namang sambit ni Casuhela. Sinabi naman ng Demon King na sasama daw siya kay Casuhela doon sa Shywip Island pag umuwi na ang Blanc Federation delegation. Kaya magkita na lang daw sila sa araw na yun sa talikod. At nagpasalamat naman si Casuhela. At ikaw, ano pang ginagawa mo? Kailangan mong sumunod sa akin, sambit naman ng Demon King. Napatanong naman si Maya kung siya raw ba ang tinutukoy nito. Tama yun, sambit naman ng Demon King at nagsabing marami pa raw silang bagay na kailangang i-discuss at makikitang lumabas ang demonic eyes ng Demon King. At makikita namang napapos si Maya. At ilang sandali pa ay lumipad siya palapit sa Demon King. Sumulyap naman ang Demon King kay Casuhela at nagsabing hihiramin niya raw muna ito saglit. Na siya namang ikinagulat ni Casuhela at siya ay nagtaka. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang tumakbo si Ray palapit sa Demon King. Nagtanong naman ang Demon King kung nakapagpahinga na raw ba ito ng maayos. Naging maayos daw ito saglit, ngunit bigla na lang sumama ang pakiramdam matapos nitong gumamit ng kaunting demonic energy. Dinagdag pa ng Demon King na magpahinga daw muna si Ray sa ganitong anyo hanggang sa tuluyan na itong makarecover. At makikitang gumuingoy si Ray. Tinitigan naman ito ng maigi ni Maya at nagulantang siya nang mapagtanto niya na ito ay isang demon dog. At bigla siyang lumipad papalayo. Nagtago siya sa sofa at sumigaw na ano raw ba ang nangyayari, yaw, Demon Dragon, Heavenly Fox, at ngayon Demon Dog, ano raw ba ang lugar na ito, Demon King's Castle o ano yaw? Ngunit sinabi naman ni Sedna na ang Heavenly Fox daw ay hindi nakatira sa Demon King's Castle, ngunit sinigawan lang siya ni Maya at nagsabing sa lahat daw ng nandito, ito raw ang pinaka-suspicious. At bakit nandito raw ang Demon Dragon, yaw? Narinig niya raw na hindi nito kayang malayo sa Demon King kahit na saglit lang, yaw.
Sinabi naman ni Tai na iyon daw ay dahil sa nagkaroon siya ng contract. Mio, sa taong ito yaw, sigaw naman ni Mea. Iyon daw ay nonsense yaw, sinasabi raw ba nito na umalis siya sa tabi ng Demon King upang magkaroon lang ng contract sa isang hamak lang na tao yaw. Sinabi naman ni Tai na siya rin daw ay isang demon kung kaya maaari din daw siyang magkaroon ng contract sa isang tao kagaya nito. Still, sambit naman ni Mea at nagsabing may something daw dito yaw, mayroon daw bang isang special soul na nasa loob ng taong ito yaw. Baka ganon nga, sambit naman ng Demon King at nagsabing ang mga demons at angels daw ay parehong nagagravitate papunta sa kanya kaya siguro ito ay dahil sa napaka-charming niya raw. At siguradong marami pa rong pupunta sa kanya paglipas ng panahon. At sinabi niya kay Mea na hindi raw ba't sumunod ito rito dahil sa may naramdaman itong special sa kanya na sapat upang iwanan niya ang kanyang contractor hindi raw ba na siya namang naging dahilan upang mapa-flinch si Mea. At dinagdag pa ng Demon King na probably, ito raw ay pumunta sa Jerleila dahil sa nakita nito ang mga flyers. Tama yun sambit naman ni Mea at nagsabing nakita niya raw na ang mga flyers na umiikot sa Shywip Island ay nakasulat sa demonic language. Sinasabi raw nito na pumunta siya sa Jerleila yaw, kaya pumunta daw siya rito. At isa pa, ang Demon King stamp daw ay naka-etch sa ibabang parte ng flyer yaw kaya kahit na sino pa raw na demon ay manganginig kapag ka nakita yon. At isa pa, ito raw ay isang tao, hindi raw ba ito natatakot sa Demon King yaw. At wala din daw siyang nakikita na ito ay isa lang ordinaryong tao kaya sino raw ba talaga ito? Sagot naman ng Demon King at nagsabing nagtataka rin daw siya kung sino siya. Napasabi naman si Mea sa kanyang isip na nakakaramdam daw siya ng panganib sa taong ito. Isang tao na hindi natatakot sa Demon King, ito raw ay napaka-outrageous. At makikitang sininyasan ng Demon King si Tai. Well, sambit naman ni Tai at nagsabing kung ito raw ay pumunta rito dahil sa nakita nito ang flyers, magiging madali na lang daw ang lahat. Siya raw ang magre-relay sa message ng Demon King magmula ngayon kaya okay lang yon sa kanya hindi raw ba? Message ng King, sambit naman ni Mea at nagsabing kung ganun sabihin niya raw ito sa kanya. At sinabi ni Tai na sinabi daw ng Demon King kay Mea na magmula raw sa araw na ito, habang pino-fulfill nito ang kanyang contract sa isang tao, kapag may nadiscover daw ito na nagpapanggap bilang new demon, paksain niya raw ang mga ito. New demons, gulat na sambit naman ni Mea. At, pagkalipas ng ilang araw ay makikitang lumabas ng palasyo ang Demon King at ang iba pa upang pumunta sa Shywip Island. At makikitang dinaanan nila ang mga tao na nagmula sa Blank Federation. Sinabi naman ng isa na gaya daw ng mga sabi-sabi, talaga raw palang napaka-impressive ni Prince Lajir. Agreed, sambit naman ng isa at nagsabing nakambansi daw sila nito sa pamamagitan lang ng isang kataga. Napaka-incredible daw ng negotiation skills nito. At patuloy na nag-usap ang dalawa at makikitang naririnig pala sila ng Demon King. Tinawag naman ng mga fool ng Demon King ang mga ito at napasabi sa kanyang isip na iyon daw ay dahil sa nag-sign sila sa Book of Lajir. Nang biglang dumating si Ares, sumigaw ng Your Highness at nagsabing sa wakas nagawa niya na raw ito. Makikita namang umalis na ang delegations ng Blank Federation, nagkaroon ng bukol si Ares. Nainis ang Demon King, at nagsabing na startled daw siya nito. Makikita namang tila iiyak na si Ares at nagsabing gumugol daw siya ng ilang buwan sa lab at dinivote lang ang sarili niya sa research. Kaya hindi raw ba maaaring maging welcoming naman ang Highness sa kanya kahit na kaunti lang. Ngunit sumagot lang ang Demon King na of course dapat lang daw na magtrabaho ito ng husto. Isipin daw nito ang lahat ng pera na inilaan niya sa ETBT lab nito. Huwag daw itong mag-slack off kung ayaw nitong hindi niya ito bayaran. Ngunit sumimangot lang si Ares na siya namang naging dahilan upang mas lalo pang mainis ang Demon King at minura niya si Ares. Oh, hindi, sambit naman ni Ares at nagsabing nagbibiro lang daw siya.
Patawad, aayusin niya raw ang ekspresyon niya sabay tawa ng pilit. Anyway, excited naman na sambit ni Ares at nagsabing hulaan daw ng Highness kung ano ang naimbento niya sa pagkakataong ito. At iniabot niya ang isang item. Napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Ares na ito raw ang item na tinutukoy niya dati. Kaya mo rong makipag-usap sa ibang tao mula sa malayo gamit ito. Oh, yung magic phone, sambit naman ng Demon King. Inilabas naman ito ni Ares mula sa kahon at nagsabing ito raw ay isang upgraded na version. Ito raw ay ang Magic Phone 3. Ang Magic Phone daw na ito ay mayroong video capability. Sinabi naman ng Demon King na kung ito raw ay ang version 3, ibig sabihin daw ba nun mayroon ding 1 at 2. Pagyayabang naman ni Ares at nagsabing ang mga yun daw ay walang video capability at napaka-inferior daw ng functionality ng mga yun. Sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na ang tanging bansa lang daw na maaari siyang makipag-communicate internationally ay ang Canas at ang Blanc Federation. Ibig sabihin, sa pamamagitan daw nito, magkakaroon daw siya ng private conversation sa iba pang mga bansa. Sinabi naman ni Ares na ang Magic Phone 3 daw na na-develop niya ay mayroong napakalaking storage capacity. Kaya hindi lang daw ito makakapag-record ng mga phone conversations, maaari din daw itong makapag-record ng mga video. Ngunit biglang sumabat ang Demon King at nagsabing dumiretso na raw sa punto si Ares. Yes sir, sambit naman ni Ares at nagsabing ang Magic Phone 3 daw ay isang cutting-edge tool na maaari mong madala kahit saan. Maaari mo raw itong magamit upang tumawag at mag-record ng mga videos at sounds kung kailan mo gusto. Ngunit kailangan din daw nilang makuha ang approval ng Majesty for security issues. Sure, sambit naman ng Demon King at nagsabing gagawin niya raw yon. At sinabihan niya ng good si Ares. Nagawa raw nito ang bagay na ito sa eksaktong panahon na kailangan niya ito. Siguradong gagamitin niya raw ito sa lalong madaling panahon. At by the way, tumigil na raw ba ito sa pagtatrabaho sa undersea tunnel? Sumagot naman si Ares na tapos niya na raw itong i-design at kino-construct na raw ito ng mga Earth Fairies. At sa ngayon, ang teacher niya raw ay nagpo-focus sa pag-develop ng mga magical tools mula sa mga magic stones upang mag-grow ang Jerleila. Sure, good luck don, sambit naman ng Demon King sabay lakad na siya namang ipinagtaka ni Ares. Upang mag-grow ang Jerleila, sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na great. Ang growth daw na yon ay magiging stepping stone papunta sa isang digmaan at umalis na sila. At, lumipat ang eksena sa port ng Jerleila. At makikitang umakyat na sa barko ang mga delegates ng Blanc Federation at sumabay na rin sa kanila si Princess Casuela. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ngayong ang delegation ng Blanc Federation daw ay pupunta sa South, maaari daw na walang digmaan na magbi-breakout. Kapag patuloy niya raw na napapirma sa Book of Lagir ang mga country leader, ang mga ito raw ay mahuhulog sa ilalim ng kanyang kontrol. Una, pupunta raw siya sa Shywip upang hanapin ang susunod na Heavenly King, ipapadala ito pabalik sa Heavenly Realm, i-gather ang lahat ng mga demons, at i-get rid ang mga new demons. At matatapos na raw ang lahat ng ito matapos niyang ma-fulfill ang wish ng bastard na prince na yon. Your Highness, sambit naman ni Huayon at nagsabing na kumpleto na raw ang lahat ng preparasyon. At tinawag ng Demon King si Ray. Nagtanong naman ang Demon King kay Huayon kung nasaan daw ba si Tai. Sumagot naman si Huayon na sinabi raw ni Tai na ihahanda niya raw ang cabin upang makapagpahinga ang Highness ng maayos. At sumakay na sila sa barko. At makalipas ang ilang sandali, pumasok na sila sa kanilang silid. Your Highness, nandito ka na, sambit naman ni Tai. Nagtanong naman ang Demon King kung kailangan daw ba talagang gamitin nilang apat ang silid na ito. Bigla namang dumating si Casuela at humingi ng tawad.
Nakuha daw nila ang kwarto na ito on short time notice kaya maaaring ito raw ay hindi comfortable sa Highness. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ayos lang daw yon, sanay na raw siya sa discomfort. At ito raw ay isang princess kaya wag na raw itong magbigay ng honorifics sa kanya. Kalimutan na raw nito ang Your Highness, tawagin na lang daw siya nitong Lajir. Pardon, sambit naman ni Kasyuhela at nagsabing ngunit paano niya raw iyon tatangkain. Sinabi naman ng Demon King na tatawagan niya rin daw itong Kasyuhela in private. Yes Your Highness, sambit naman ni Kasyuhela at sinabi naman ng Demon King na Lajir hindi Highness. Oo Sir Lajir, sambit naman ni Kasyuhela. Sa kabilang dako naman ay makikitang nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ni Mea at ng dalawang fairies. Sinabi naman ng dalawa kay Mea na ito raw ay traitor sa kanilang uri. Na siya namang ikinainis ni Mea at sumigaw na sa tingin daw ba ng dalawang ito gusto niya ito yaw. Tinawag niyang tigdas ang dalawa at nagsabing ayaw niya rin dong makasama ang mga lowly earth fairies na ito sa iisang silid. Sinabi naman ng dalawa na hate daw nila ang mga demonic fairies. Ang mga ito raw ay mga corrupt at mga bloodthirsty. Kino-curse daw ng mga ito ang iba at nagko-consume ng mga kaluluwa. Ano yaw, sambit naman ni Mea at pasigaw na nagtanong kung gusto raw ba nilang makipag-away sa kanya yaw. Ngunit biglang dumating ang Demon King at nagsabing wag daw silang mag-away sa barkong ito. At makikita namang dali-daling lumapit ang dalawa sa Demon King. Okay. Sambit naman ni Rin at sinabi naman ni Ron na hindi raw sila makikipag-away dahil sinabi raw ni Lajir na siya namang naging dahilan upang mapamura si Mea. Silang dalawa raw ang nang-aaway sa kanya tapos tatalikod daw ang mga ito at pinapalabas na siya ang bad guy yaw. Sinabi naman ni Ron na sinabi na raw ni Lajir na tumigil na sila sa pakikipag-away at sinabi naman ni Rin na ayaw daw ni Lajir na mayroong nag-aaway. Ngunit nagtanong lang si Mea na kung sasabihin daw ba ng taong ito na magpakamatay sila magpapakamatay din daw ba sila yaw, sila raw ay mga fairy species na walang mga pride. Ngunit tumalikod lang ang tatlo na siya namang naging dahilan upang mapasigaw si Mea na wag daw siyang i-ignore ng mga ito. Makikita namang nagising si Sedna, humikab, umunat, at nagsabing napakaingay daw nito, hindi raw siya makatulog. Tumalon si Sedna at nagsabing nasa kalagitnaan daw siya ng kanyang magandang panaginip ngunit ginising daw siya ng pagdadaldal nito kaya kailangan daw nitong magbayad. Napasabi naman si Mea na paano niya raw ito naging kasalanan. Doon daw ito makipagtalo sa mga darn na mga earth fairies na yon. Sinabi naman ni Sedna na magdedigin na raw sana siya sa special 10-layer cake na binake ni Lajir para sa kanya. Ngumiti si Sedna at nagsabing sasabihin niya raw kay Lajir na mag-bake ng 10-layer cake sa susunod na Ocean God Festival. Napasabi naman si Mea sa kanyang isip na bakit daw ba napaka-obsessed ng mga ito kay Lajir. Ano raw ba ang special sa taong yun yaw? At sinabi niya kay Sedna na may itatanong daw siya. Narinig niya raw na hindi kaluluwa ang kinukuha ng mga angel bilang pambayad sa contract yaw at wala din daw silang interest sa flesh o dugo ng mga tao. Kaya paano raw ba nila nakukuha ang kanilang energy? Well, sambit naman ni Sedna at nagsabing nakakatanggap daw sila ng mga prayers o kaya naman offerings sa mga tao. Gaya na lang daw ng hand-knitted scarf, boxy fireplace na puno ng mga kahoy, at minsan din daw ay mga kakapitas lang na mga fresh leaves sa umaga. Pati na rin daw mga flowers wreaths na ginagawa ng mga bata habang naglalaro. Ngunit sinabi lang ni Mea na ang lahat daw ng mga yon ay mga basura. Sinabi naman ni Sedna na ngunit ang mga yon daw ay offerings of faith ng taga-Jerlela para sa Ocean God. At kapag nakakatanggap daw siya ng mga bagay na kagaya nun, pakiramdam niya raw ay lumalakas siya. Mayroon din dong mga panahon kung kailan pinupuntahan siya ng mga batang prince o kaya naman princess ng Jerlela. At minsan, ang mga batang ito raw ay bumabalik upang makita siyang muli bilang ruler ng kanilang bansa. Kahit pa raw na siya ay na-exile sa langit at nakulong sa ilalim ng dagat,
Ang mga tao raw na ito ay sinasamba siya bilang ocean goddess sa loob ng higit 2,000 taon. Ngunit, si Lajir daw ang pinaka-special sa kanya. Siya raw ay nag-iisa at palaging nalulungkot sa ilalim ng dagat ngunit siya raw ay pinalaya ni Lajir. Kung kaya naman mahal na mahal niya raw si Lajir. At makikitang hindi makapaniwala si Maya sa kanyang mga narinig. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang naglibot ang tatlo sa barko. Ginalagala ng Demon King ang kanyang tingin at napasabi sa kanyang isip na ang mga facilities daw dito ay mas maganda pa sa inaasahan niya. Mayroon daw ditong hot spring, training field, at maging gallery. Lajir, sambit naman ni Sedna at nagsabing gusto niya rong bisitahin ang gallery na nakita nila kanina. Sasama naman daw ito sa kanya hindi raw ba? Sure, sambit naman ng Demon King. Ilang sandali pa ay may dumating at humingi ng tawad sa Demon King. Ang mga pets daw ay hindi allowed sa area na ito due to safety precautions. Tinawag niya na little ones ang dalawa at nagsabing patawad daw ngunit kailangan nilang bumalik sa kwarto ng owner nila. Pet, tinawag mo akong pet. Sambit naman ni Sedna na siya namang ikinagulat ng babae. Hindi siya makapaniwala na nagsasalita raw ang fox. At, lumipat ang eksena sa kabilang dako kung saan maluha-luhang isinumbong ni Sedna kay Kasyuhela na tinawag daw siyang pet nung babae kanina. Tinawag naman siyang Miss Sedna ni Kasyuhela at humingi ng tawad. Ang rules daw kasi dito ay napaka-stricto. Susubukan niya na lang dong kausapin yun. Ngunit sumagot si Sedna na wag na ayos lang daw magta-transform na lang daw siya bilang tao. Ngunit biglang may nagsalita at tinawag na fool si Sedna. Siyempre kailangan daw nitong mag-transform sa kanyang human form sa ship na ito. Iyon daw ay common sense na, mukhang hindi raw pala sumusunod sa proper etiquette ang mga taga-Jerlela. Sila raw ay disappointing. Maya, babae ka pala. Sambit naman ni Sedna sa gulat. Napatanong naman si Maya kung bakit ganito raw ang reaksyon ni Sedna. Wala naman dong weird sa kanya. Siya raw ay napaka-stunning kahit pa sa kanyang human form hindi raw ba. Sinabi naman ni Sedna na hindi raw weird tingnan si Maya, ito raw ay maganda. Ngunit, bakit ganito raw ang accent nito? Na siya namang ikinainis ni Maya at sumigaw na tumahimik daw ito. Ganito raw siya magsalita dahil sa ang contract niya raw ay nabuo sa Shywip. Ngunit biglang dumating ang Demon King at sinabihan si Maya na mayroon daw pala itong mga nice tricks. Marunong daw palang mag-transform ang pusang gala na ito. Na siya namang ikinainis ni Maya at nagsabing sino raw ba ang tinatawag nitong pusang gala. Lalagyan niya raw ito ng curse. Ngunit nagtanong lang ang Demon King kung hindi na raw ba talaga nito mareremedyohan ang kanyang accent. Ang accent niya raw at ang kanyang mukha ay nagtatalo. Na siya namang naging dahilan upang mapapigil ng tawa si Tai at Huayon. Bigla namang tumalikod si Maya, akmang tatakbo, at emosyonal na nagsabing kalimutan na lang daw nila ito. Palagi na lang daw nila siyang pinagkakatuwaan. Hinding-hindi na raw siya makikipag-usap sa kanila. Makikita namang napasarado ng kamao si Kasyuhela, tinawag si Maya, at sinundan ito. Nagtanong naman si Sedna kung magiging maayos lang daw ba si Maya. Sumagot naman ang Demon King na nasa barko lang daw sila kaya siguradong babalik rin daw yun kapag kahamupan na ang galit niya. Sinabi naman ni Sedna na hindi niya raw sinasadyang tuksuhin si Maya. Ngunit sa tingin niya nasaktan daw yon. Ngunit sumagot lang ang Demon King na mas nag-aalala daw siya sa nakakalungkot na transformation skills ni Sedna. Kailangan daw nitong maitago ang kanyang mga tenga at buntot kung gusto nitong makagala ng malaya sa barkong ito. Oops, sambit naman ni Sedna at biglang nag-transform. At sinabi ni Sedna na sa kung anong rason, hindi raw mawala ang kanyang tenga at buntot. Ito raw ba ay dahil sa nakakaramdam siya ng emptiness kapag wala ang mga ito. Ngunit gustong-gusto niya raw talagang pumunta sa gallery. At makikitang napatingin ang dalawa kay Sedna. At, pagkalipas ng ilang sandali ay lumipat ang eksena sa gallery.
Nandito na tayo, sigaw naman ni Sedna at dali-daling tumungo sa mga paintings. Ngunit biniro siya ng Demon King at nagsabing ano raw ba ang ikinaka-excited nito, lumalabas daw ang kanyang tenga at buntot. Lumingon naman si Sedna at nagsabing wala naman dong magiging problema hanggat hindi siya mahuli, hindi raw ba. At makikita naman ang galak sa mukha ng mga fairies habang nakatingin sa mga painting. Lumapit naman si Tai kay Sedna at nagsabing kailangan daw nitong maging tahimik sa gallery na ito. Okay, sambit naman ni Sedna at ginawa ang silence na sign. Ilang sandali pa ay pumunta na siya sa painting, tinitigan ito, medyo yumoko, at nagsabing ito raw ay boring. Lumingon siya kay Ladger at nagsabing bakit daw ba gustong-gustong tingnan ng mga tao ang ganito ka-boring na mga bagay. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi raw ba't si Sedna ang may gusto na pumunta sila rito at tingnan ang mga ito. Sinabi naman ni Sedna na ngunit yung babae at lalaki daw kasi kanina sa port ay nagsabing nag-enjoy daw sila sa gallery. Mukhang ang pagtingin daw sa gallery kasama ang mahal mo ay tinatawag na date. Tapos, sambit naman ng Demon King at sinabi naman ni Sedna na ang wish niya raw ay magkaroon sila ng date ni Ladger. Ngunit hindi niya raw alam na ganito raw pala ka-boring ang lugar na ito. Sinabi naman ng Demon King na ngunit hindi raw ba't ang sabi ni Sedna ang wish niya ay maging malaya. At sumagot naman si Sedna na yun daw ang malaking wish niya, ito raw ay maliit lang. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun nakuha niya na ang maliit niyang wish, hindi raw ba? Oo, sambit naman ni Sedna. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun bumalik na raw sila sa kanilang silid, oras na raw para kumain. Nagtanong naman si Sedna kung sa tingin daw ba ni Ladger mayroong 10-layer cake dito. At sumagot naman ang Demon King na hindi raw siya sigurado. At makikitang aalis na sila at mapapansin naman na nakatingin pa rin sa isang painting ang mga fairies. At sinabi ng dalawa na ito raw ay napaka-weird na siya namang naging dahilan upang mapalingon ang Demon King. Sinabi naman ni Ron na ito raw ay gross, nakakatakot daw ito. At sinabi naman ni Rin na ito raw ay horrible. Bakit? Ano ito? Sambit naman ng Demon King sabay tingin sa painting. At pinagmasdan ito ng mabuti ng Demon King. At napatanong siya sa kanyang isip kung nakasabit na raw ba ito rito the whole time na nandito sila. Napaka-imposible daw na hindi niya napansin ang ganitong grotesque painting. Oh, ito, sambit naman ni Tai. Nagtanong naman ang Demon King kung may alam daw ba si Tai tungkol sa painting na ito. Sinabi naman ni Tai na to be precise, alam niya raw ang bulaklak na nasa painting na ito ngunit hindi ang painting mismo. Bulaklak? Iyon ay bulaklak? Tanong naman ng Demon King. Oh, sambit naman ni Tai at nagsabing perhaps hindi pa raw nakakita ng ganito ang Highness. Ang mga ito raw ay mga key roses. Ang mga bulaklak daw na ito ay tumutubo sa demonic realm. Ang petals daw ng key roses ay nagtataglay ng 12 ng mga nakakamatay na toxins. Napakamapanganib daw ng bulaklak na ito na kahit tingnan lang ito ng mga weaker species mamamatay na sila. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na mayroon dong hindi mabilang na mga halaman at mga animal shape na mga demons sa demonic realm. Kaya napaka-imposible daw na malaman niya ang bawat isa nito. Tanging si Titanotos lang daw ang kayang makamemorize ng lahat ng ito. Yet, ang halaman daw na ito na nagmula sa Demon Realm ay nagawang may pinta ng isang tao. Malamang ang tao raw na ito ay nagkaroon ng contract sa isang demon at narinig niya ang tungkol dito sa demon na yon. At kung hindi ganon, at tinawag ng Demon King ang babae na namamahala sa gallery. Lumapit naman ang babae at nagtanong kung mayroon daw ba siyang maitutulong. Sumagot naman ang Demon King na ang painting daw na ito, sino raw ba ang gumuhit nito? I see, so curious ka pala sa painting na ito, sambit naman ng babae. Humingi daw siya ng tawad kung naging comfortable ito tungkol dito, ngunit sa totoo lang napakapangit daw nito, niayaw daw nga nila sanang display ito rito sa gallery.
Ngunit mayroon daw silang patron na nag-e-sponsor sa painting ng artist na ito. Kaya wala raw silang ibang choice kundi isabit ito rito. Marahil ito raw ay napaka-discomforting, ngunit hinihingi niya raw ang kanilang pag-unawa. Sinabi naman ng Demon King na so ibig sabihin nun kilala nito ang taong puminta ng painting na ito, hindi raw ba? Ano raw ba ang ginagawa nito? Well, sambit naman ng babae at nagsabing ang artist daw ng painting na ito ay si Kirk Yuan, ito raw ay nagmula sa Reef Island. Okay, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung nandito raw ba sa barkong ito ang Kirk Yuan na yon. Ngunit sumagot ang babae na hindi. Iyon daw ay isa lamang commoner kaya iyon daw ay hindi eligible na sumakay sa barkong ito. Tanging ang painting lang daw nito ang tinanggap nila nung dumaong sila sa Reef Island. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ito raw ay napaka-suspicious. Isang tao na pamipinta ng mga bulaklak na nagmula sa Demon Realm, kailangan niya parong imbestigahan ang tungkol dito. Hey, sambit naman ng Demon King sa babae at sumagot naman ito ng yes. Sinabi naman ng Demon King na kung madalas daw nilang tinatanggap ang paintings ng artist na ito, siguro naman marami pang ganito sa ship na ito. Dalhin daw nito ang lahat ng yon sa kwarto niya ngayon din. At, pagkalipas ng ilang sandali, ay makikitang sisikat na ang araw. Samantala, makikita namang naglalakad ng pabalik-balik si Mea sa isang parte ng barko. Huminto siya saglit at nagsabing wala rong naghahanap sa kanya. Ngunit napalingon siya nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Ito pala ay si Princess Casuela at nagsabing sisikat na raw ang araw, hindi pa raw ba ito babalik sa silid nila. Casuela, sambit naman ni Mea at nagtanong naman si Casuela kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Mea na hindi niya raw gusto ang taong yon. Nagtanong naman si Casuela kung si Prince Lajir daw ba ang tinutukoy nito. Oo, yung Prince Lajir na yon, sambit naman ni Mea at nagsabing hindi raw siya babalik hanggat hindi humihingi ng tawad sa kanya ang Prince Lajir na yon. Sinabi naman ni Casuela na hate daw nito si Prince Lajir ngunit tinatawag pa rin daw nito itong Prince. Na siya namang naging dahilan upang mapa-flinch si Mea at napasabi sa kanyang isip na oo nga, bakit daw ba ina-acknowledge niyang Prince ang bastard na yon. Napaka-weird daw nito, bakit daw ba siya na-intimidate sa tigdas na yon. Napatingin naman si Casuela kay Mea at napasabi sa kanyang isip na kung iisipin niya raw, si Prince Lajir daw ay napaka-close sa Ocean Goddess. Ito raw at siya ay pareho lang na mga contractors ngunit ang relasyon niya raw kay Mea ay ibang-iba. Napaka-confident at napaka-impressive daw ni Prince Lajir. Ito raw ba ay dahil sa nasa ilalim ito ng protection ng Ocean Goddess, hindi raw ito na mamanipulate ng iba o kaya naman yumoko sa presence ng iba. Sila raw ay parehong royals ngunit ang buhay daw nila ay magkaibang-magkaiba. Naiinggit daw siya. Ngunit nagulantang siya nang bigla siyang tinawag ni Mea. Sinabi naman ni Mea na ang kailangan daw nito ay ang Ocean Goddess, hindi ang Prince ang Lajir na yon, hindi raw ba. Kailangan nitong dalhin ang Ocean Goddess sa Shywip at itali ito doon, hindi raw ba. At, kapag nangyari yon matutupad na ang wish niya at magtatapos na ang contract nila. Alam na naman daw nito na kapag natupad na ang wish niya matatapos na ang buhay at kaluluwa niya, hindi raw ba. Oo, alam ko yun, sambit naman ni Casuela. At napasabi si Casuela sa kanyang isip na oo, tama. Hindi raw siya pumunta rito para lamang sa isang useless decision. Alam niya na raw na ganito ang mangyayari nung binalak niyang mag-summon at magkaroon ng contract sa isang demon. At sinabi niya kay Mea na malapit na raw sila dumating sa Shywip. Kaya pakiusap wag daw itong umalis sa tabi niya at tulungan siya until then. Ngunit sumagot lang si Mea na ito raw ay isang fool. Ito raw ang kailangang manatili sa tabi niya pagkatapos nitong mamatay dahil binigay na raw nito ang kaluluwa niya kapalit ng kanyang wish. That's a relief, sambit naman ni Casuela.
Sinabi naman ni Mea na bakit hindi na lang daw nito hiniling na maging powerful ang Shywip at maging ruler ng Shywip. Ngunit sumagot lang si Casuhela na ang power daw ay meaningless. Dahil kapag sila raw ay lumakas, magbibuild lang daw ang mga kalaban nila ng mga army at patuloy na manggugulo at mangte-threaten sa Shywip. Maliban na lang daw kung magkakaroon ng world domination. Ngunit sumagot lang si Mea na ang wish daw na yon ay beyond na sa kanyang kakayahan, hindi niya raw ito matutulungan doon maliban na lang daw kung siya ay ang Demon King. Sinabi naman ni Casuhela na alam niya raw ang tungkol doon kung kaya naman pababagsakin niya raw ang Blanc Federation bago pa man siya mawala. Okay, sambit naman ni Mea at nagsabing maganda na raw ang pakiramdam niya matapos niyang makipag-usap kay Casuhela kaya pumasok na raw sila sa loob. Oo Mea, pangiting sambit naman ni Casuhela. At ilang sandali pa ay pumasok na nga sila sa loob. Nang biglang may narinig silang sigaw na nagsasabing dugo, ito raw ay dugo. At makikitang ang takot na takot ang babae habang patakbo namang lumapit ang dalawa. At tinuro ng babae ang sinasabi niyang dugo. Lumapit naman dito si Casuhela, hinawakan ito gamit ang kanyang daliri, at napasabing hindi pa raw ito natutuyo. Napatingin siya sa kabilang dako at napasabing iyon ay, at paglipas ng ilang sandali ay makikitang nakaupo ang Demon King kasama ang mga fairies at nagsabing sigurado daw siya na ang iniutos niya ay painting at hindi isang maruming scrap ng fabric. Makikita naman ang isang lalaki, tinawag na Sir ang Demon King, at nagsabing siya raw ay si Tom Lucas. Siya raw ang nagmamanage sa mga workers sa ship na ito. Humihingi daw siya ng tawad ngunit kailangan niya raw ang kooperasyon nito. Kooperasyon, sambit naman ng Demon King at nagsabing humihingi daw ito ng kooperasyon gayong ang aga-aga pa lang nagdala na ito rito ng piece of cloth na nababalot ng dugo. Humingi naman ng tawad ang lalaki at nagsabing may nawawala daw kasi ngayong umaga at iniimbestigahan daw nila ang incident na ito para sa safety ng kanilang mga guest. Nawawala, sambit naman ng Demon King at nagsabing paano raw yon nangyari nasa gitna daw sila ng karagatan. Sumagot naman ang lalaki na fortunate daw sana kung nawawala lang ang mga yon ngunit ang site daw ay nabalot ng dugo. At ang panyo lang daw na ito ang nakita nila doon at hindi raw nila alam kung sino ang nagmamay-ari nito. Sinabi naman ng Demon King na hindi raw ba't ang ship na ito ay special na tanging mga royals lamang ang maaaring sumakay. Tapos ngayon sasabihin daw nito sa kanya na may murder na nangyari dito. Humingi naman ng tawad ang lalaki at nagsabing wala raw silang masasabing excuse. At yun daw ang dahilan kung bakit tinitingnan nila ang lahat ng passenger na nandito ngayon upang bilangin at imbestigahan ang isyo na ito. Tinawag naman ng Demon King si Tai at makikitang may inilabas itong isang item. Ilang sandali pa ay mayroong lumabas na hologram mula sa item kung saan ipinapakita ang identity ni Prince Lagil. At sinabi ng Demon King sa lalaki na tini-testify niya raw ang validity ng identity ng lahat ng kanyang mga kasama sa silid na ito. Yes Your Highness sambit naman ng lalaki, Yumoko, at nagsabing salamat daw sa kooperasyon nito. Ngunit, sinasabi daw ng record na mayroon pa raw itong ibang kasama sa room na ito. Nandito raw ba ang mga ito ngayon? Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi niya raw alam. Oh, sambit naman ng lalaki at nagsabing kung ganoon ililista niya na lang daw ang mga yon bilang unconfirmed rooster at hahanapin niya ang mga ito. At makikitang umalis na ang lalaki at mapapansin din na tila sumusunod si Sedna dito. Tinanong naman ng Demon King si Sedna kung saan daw ba ito pupunta na siya namang ikinagulantang ni Sedna. Lumingon naman si Sedna at nagsabing may murder daw na nangyari dito sa ship. Hindi raw ba curious si Lagil? Ngunit sumagot lang ang Demon King na wala raw siyang pake. Nagbuntong hininga siya at nagsabing ipapa-clean up na naman daw ba siya ni Sedna kung sakaling may magawa itong mess. Okay, sambit naman ni Sedna at nagsabing mauupo na lang daw siya rito, dito mismo. Hindi raw siya gagalaw ng kahit na kaunti, ayos na raw ba yon? Ngunit Lagil, ano? Sambit naman ng Demon King.
Sinabi naman ni Sedna na kung talaga mayroong serial killer sa ship na ito, hindi raw ba't mapanganib din ito para kay Lajir. Mapanganib, para sa akin, sambit naman ng Demon King at nagsabing hindi, ang murderer daw na yon ang nanganganib sa kanya. Dahil kung pagtatangkaan daw siyang patayin ng jerk na yon, sisiguraduhin niya raw na hindi magiging comfortable ang kamatayan ng taong yon. Ngunit, kung tama raw ang suspicion niya, ang culprit daw ay hindi tao. Na siya namang ipinagtaka ni Sedna at napatanong kung paano daw iyon nalaman ni Lajir. Wow, ito raw ay parang isang detective. Nagtanong naman ang Demon King kung curious daw ba si Sedna kung papaano niya ito nalaman. Oo, sambit naman ni Sedna. Ngunit sumagot lang ang Demon King na iyon daw ay sa pamamagitan ng kanyang guts at instinct. Hindi makapaniwalang sambit naman ni Sedna at napa what the heck. At sinabi pa ni Sedna na ngunit hindi pa rin daw nakakabalik si Kashuhela at Mea, sa tingin daw ba ni Lajir pumunta sa kanila ang killer. Ngunit sinabi lang ng Demon King na mukha rong mahina si Mea ngunit ito pa rin daw ay isang demon. Kaya kung magkasama daw sila ni Kashuhela, magiging maayos lang daw sila. At bigla silang napalingon nang marinig nila ang pagkatok ng pinto. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto at makikitang pumasok ang babae kasama ang dalawang mga crew dala-dala ang mga painting na iniutos ng Demon King. At inilapag nila ito sa isang sulok. Maya-maya pa ay sinabi ni Mea sa Demon King na hindi raw Butker Yuan ang pangalan ng artist na puminta ng napakapangit na painting na nakita nila kahapon. Napakapangit, sambit naman ng Demon King at nagsabing sa tingin niya raw mukhang malakas, healthy, at cute ang painting na yon. Seriously, sambit naman ni Sedna at napasabi na ang standards of beauty daw ng mga demons ay questionable. Tiningnan naman ni Tai ang mga painting at sinabi niya sa Demon King na ang mga paintings din daw na nandito sa painting na ito ay mga bagay na nanggaling sa demonic realm. Ang puno daw na ito ay madali mo lang makikita doon sa demonic realm. At ang mga demon daw na ito ay kadalasang makikita lang sa lugar kung saan siya dating nakatira. Sambit naman ng Demon King at nagsabing ang makita raw ang lahat ng 7 painting na ito tila mayroon dong malaking picture na mabubuo kapag pinagsama. Napaka-imposible daw na magawa ito ng ganito kadetalyado kung hindi mo mismo ito nakita ng sarili mong mga mata. Lalong-lalo na raw ang painting na ito. Tila ipininta daw ng artist ang painting na ito matapos nitong makita si Ray doon sa Demon Realm. Napasabi naman si Sedna na so ito raw pala ang tunay na anyo ni Ray. At lumingon siya kay Ray. Ngunit bakit mukhang galit daw si Ray sa painting na ito? No, actually mukhang malungkot daw ito, hindi galit. Tinanong naman ni Sedna si Lajir kung ganito raw ba talaga ang itsura ng Demon Realm. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing ganitong-ganito raw na tila ba doon mismo ito ipininta ng artist. Nang biglang dumating si Huayon at nagtanong sa Highness kung nakita rin daw ba nito na nakadepict ang demonic realm sa painting na ito. Oo, sambit naman ng Demon King. Kung ganoon ang demonic creature na yon, ngunit biglang sumabat ang Demon King at nagsabing ito raw ay hindi isang demonic creature, ito raw ay isang demon dog. At close daw sila nito na siya namang ipinagtaka at ikinagulat ni Huayon. Nang biglang may narinig silang boses na sumisigaw na sigurado daw siya na ito ay isa na namang murder. At sinabi ng lalaki sa mga pasahero na tumungo daw silang lahat sa dining hall. Ilang sandali pa ay makikitang dumungaw si Tai at nakita niyang dumaan ang ilang mga pasahero. Sinabi naman ng isa na 3 tao na naman daw ang nawawala, ano raw ba ang nangyayari? Sinabi naman ng isa na nagtataka din daw siya. Samantala, makikita naman ang pare-parehong ekspresyon ng iba pang mga pasahero habang nakatingin sa mga dugong nagkalat sa sahig ng dining hall. Humingi naman ng tawad ang lalaki at nakiusap na umatras daw muna sila ng kaunti. Sinabi naman ng isa na mukhang ito raw ay isang murder at sinabi naman ng isa na ngunit wala rong mga bangkay dito, mukhang nawawala raw ang mga ito.
Sinabi pa ng isa na narinig niya raw na 4 na tao na ang nawawala overnight. Hindi raw ba kaya na ang ship na ito ay kinurse ng Ocean Goddess? Curse, sambit naman ng isa at napatanong kung mamamatay daw ba silang lahat dito, o kaya naman baka tumaob na lang bigla ang ship na ito. Sinabi naman ng isang lalaki na baka kinurse daw ng Ocean God ang ship na ito at kinuha ang mga taong nawawala. Sinabi naman ng isa na ngunit ano raw ba ang maling nagawa nila, ito raw ay napaka-cruel. Ngunit nagulantang sila nang marinig ang boses ni Sedna na sumisigaw na siya raw ang Ocean Goddess. At kung talaga rong galit siya, dudurugin niya na lang daw ng pinong-pino ang ship na ito, bakit niya pa raw ito eco-curse hindi niya nga raw alam kung papaano mag-curse. Napalingon naman ang dalawa ngunit wala silang nakita. Napatanong naman ang isa sa kasama niya kung narinig din daw ba nito yung sumisigaw kanina. Tungkol sa goddess or something, sagot naman ng isa. At, lumipat ang eksena sa labas kung saan pinagsabihan ng Demon King si Sedna. Sinabi naman ni Sedna na ngunit masama daw ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Hindi naman daw siya isang monster, siya raw ay ang Ocean Goddess, hindi isang murderer. Hindi niya raw ginawa yung mga pinagsasasabi nila. Hinawakan naman ng Demon King ang ulo ni Sedna, Yumoko, at nagsabing alam niya raw na hindi si Sedna ang may gawa nun. Sinabi naman ni Sedna na ngunit hindi raw iyon alam ng ibang mga tao. Bakit daw ba kailangan niya pang makarinig ng mga criticism sa isang bagay na hindi niya naman ginawa? Ito raw ay napaka-unfair. Napabuntong hininga naman ang Demon King at nagsabing fine. Hahanapin niya raw ang tunay na culprit. Masaya na raw ba ito? Talaga, hahanapin mo ang culprit para sa akin, sambit naman ni Sedna. At nagtanong siya kung kilala daw ba ni Ladger kung sino ito. At sumagot naman ang Demon King na hindi. Paano niya naman daw iyon makikilala? Ngunit alam niya raw kung paano ito hulihin. Talaga, sambit naman ni Sedna at sinabi naman ng Demon King na oo, hulihin daw nila ito. Dahil sa tingin niya magsasanhi pa raw ito ng mga trouble sa kanila. So, once na nahuli niya raw ito, ano raw ba ang ibibigay ni Sedna sa kanya? At sumagot naman si Sedna na kahit na ano raw na gusto ni Ladger. Ilang sandali pa ay tinawag na naman ni Sedna si Ladger. Nagtanong naman ang Demon King kung ano na naman daw ba ito. Sinabi naman ni Sedna na mukhang tumangkad na raw ito ng kaunti kumpara dati. Talaga, sambit naman ng Demon King at napasabing hindi niya raw napansin ang difference. Sinabi naman ni Tai na tama daw si Sedna, talagang mas tumangkad na raw talaga ito kumpara dati. Talaga, sambit naman ng Demon King, napatingin sa kanyang kamay, at napasabi sa kanyang isip na well normal lang naman daw ito since nasa katawan siya ng isang tao ngayon. At gaya daw ng iniisip niya, hindi niya raw ito gusto. Ilang sandali pa ay napalingon si Sedna. At dito ay nakita niya ang dalawa na nakaupo. At napasigaw si Sedna na ligtas daw sila. Dali-dali siyang tumakbo papunta kay Mea, akmang yayakap, at nagsabing nag-alala daw siya. Ang akala niya raw nawawala silang dalawa. Ngunit tinulak lang siya ni Mea at nagsabing lumayo daw ito sa kanya. Tinanong naman ng Demon King si Kashuhela kung ano raw ba ang nangyari. Alam na raw ba nila ang chaos na nangyayari sa ship ngayon? Nagtanong naman si Kashuhela kung yung mga taong nawawala daw ba ang tinutukoy ni Ladger. Actually, kaya raw late na silang bumalik ay dahil sa imbestigahan daw nila ang tungkol sa bagay na yon. Inimbestigahan nyo ang incident, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung ano raw ba ang natuklasan nila. Ngunit samagot si Kashuhela na sa kasamaang palad, wala daw silang natuklasan. Ngunit mayroon dong isang bagay kung saan sigurado siya. Ang incident daw na ito ay hindi kagagawan ng isang tao. I agree, sambit naman ng Demon King. Sinabi naman ni Sedna na bakit nandito daw sila, bakit hindi raw sila pumasok sa loob. Well, sambit naman ni Kashuhela at nagsabing iyon daw ay dahil kay Ray. Na siya namang ipinagtaka ni Sedna.
Pinuri naman ng Demon King si Ray. Good job daw sa ginawa nitong pag-guard sa room nila. At nag-vow naman si Ray. Bigla namang sumulpot ang dalawang fairies at nagsabing nandito na raw pala si Lajir. Sumigaw naman si Maya na ang darn them, ngunit biglang lumingon si Ray at tiningnan siya. Napatago naman si Maya sa likod ni Sedna at nagsabing ang ibig niya rong sabihin kinagat daw siya ng deer dog na ito kanina. At na-imagine ni Sedna kung ano ang nangyari kaya napatawa siya na siya namang ikinainis ni Maya at sumigaw na tumigil daw ito sabay transform. At sinabi niya kay Lajir na maswerte daw ito. Ito raw ay mahina ngunit mayroong malalakas na contracts. Ngunit biglang pinisil ni Tai ang batok niya, iniangat, at nagsabing siya raw ay isa ring chatterbox kaya wala daw siyang pake kung dumaldal ito. Ngunit hindi niya raw tino-tolerate ang mga foolish na pagdadaldal. Tumulo naman ang mga pawis ni Maya at napatanong sa kanyang isip kung sinasabi raw ba ng Demon Dragon na ito na wag siyang magsasalita ng mga bagay na maaaring makakapag-reveal sa identity nito. Maya-maya pa ay ibinaba siya ni Tai at nagsabing good. Mukhang naiintindihan daw nito ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ng Demon King na alam niya raw na maging sila ay napansin din ito ngunit ang mga tao daw na involved sa incident na ito ay hindi nawawala, most likely, ang mga tao raw ba ito ay namatay na. Sinabi naman ni Kashuhela na mukhang ganon na nga considering ang mga dugong yon. Anyway, sambit naman ng Demon King at nagsabing binabalak niya raw na hulihin ang culprit. Kaya hinihingi niya raw ang kooperasyon ng lahat upang ma-ensure nila na makakarating ng ligtas ang barkong ito sa Shywip. Elulure niya raw ang mga jerk na yon dito mamayang gabi. At, makikitang sumapit na nga ang gabi. Sa loob ng kwarto naman ay makikitang ang Demon King sa kanyang kama na nakahiga habang nakapatong sa kanyang mukha ang isang libro. Samantalang nagbabantay naman sa pinto ang dalawa. At sa kabilang dako naman ay may hawak-hawak na baso si Tai, at natutulog si Sedna katabi ng mga fairies. Habang makikita namang hindi mapalagay si Kashuhela. Sinabi naman ni Kashuhela sa Highness na napaka-late na raw. Gaano pa raw ba sila katagal maghihintay? Ngunit sumagot lang ang Demon King na matulog na lang daw muna ito. Sinabi naman ni Kashuhela na ngunit sinabi raw ni Lajir na kailangan nito ang kooperasyon niya. Ang akala niya raw ay may dapat siyang gawin. Bumangon naman ang Demon King at nagsabing oo ngunit hindi na raw mahalaga kung tulog ito o gising. Hiningi niya lang daw ang tulong nito dahil sa tingin niya raw mas maigi kung maraming pain ang nandito. Napasabi naman si Kashuhela sa kanyang isip na wala raw siyang idea kung ano ang nasa isip ni Lajir. Kinuha naman ni Lajir ang kawa at nagsabing sige. Since sinabi na raw yun ni Kashuhela magsisimula na raw siya. Napatanong naman si Huayon kung ano raw ba ang gagawin nito. At makikitang dahan-daang inilapat ng Demon King ang kawa sa kanyang palad. At sinugatan niya ito. Na siya namang naging dahilan upang mapabuntong hininga si Huayon. Bigla namang lumapit si Kashuhela kay Lajir, hinawakan ang kamay nito na may sugat, at nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nito. At sumagot naman ang Demon King na ini-entice niya raw ang mga yon. At makikitang tumulo na sa sahig ang dugo ng Demon King at sinabi niya na ngayong nakaamoy na raw ng dugo ang mga yon, siguradong hindi na raw sila makaka-resist at ang mga ito ay lalabas na. Nilapitan naman ni Maya ang palm-attack na dugo ni Lajir, napa what the hell, at napasabi sa kanyang isip na mahina lang daw ngunit may nararamdaman daw siyang demonic energy dito. Nilapitan niya si Lajir at nagtanong kung ano raw ba ito. Sa tingin daw ba talaga nito sapat na ang napakaliit na dugo na ito upang maka-entice. Duda nga raw siya na mayroong ma-entice na kahit na kaunting langgam dito. Ang culprit ay lalabas dahil sa amoy ng dugo, pagtataka naman ni Kashuhela sa kanyang isip. Kung ganon, ang culprit daw pala talaga ay hindi isang tao. At bigla silang nakaramdam ng pagyanig. Makikita naman ang pagkagulat ni Kashuhela habang nakatingin sa isang dako. Sa mga painting pala siya nakatingin,
Ilang sandali pa ay mararamdaman ang patuloy na pagyanig at makikita naman na tila dahan-daang lumalabas ang image na nasa painting. Napahawak naman si Casuhela sa kanyang balikat at napasandal siya sa kama. Inutusan naman ng Demon King si Mea na protektahan daw nito si Casuhela. At pinatakan niya ng potion ang kanyang sugat. Nagising naman ang dalawang fairies at napatanong si Rin kung ano raw ba ang nangyayari. Inutusan naman ng Demon King si Huayon na protektahan ang mga fairies at sumunod naman ito. Ilang sandali pa ay dumungaw na ang image na nasa painting na siya namang naging dahilan upang mapa-what the hell si Sedna. Ano raw ba ito? Ito raw ay lumalabas sa painting, ito raw ba ang culprit? At ilang sandali pa ay tuluyan nang nakalabas ang halaman. At makikitang ganon din ang nangyari sa isa pang painting. Alright, bring it on, sambit naman ng Demon King. Kanina pa raw siya naghihintay sa kanila. Makikita naman ang pagtataka ni Sedna at napatanong sa kanyang isip kung sa simula pa lang alam na raw ba ni Ladger na ang mga ito ang culprit. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ang Demon Dog at napatingin si Ray dito. Nang biglang sumugod ang isang nilalang ngunit biglang nag-slash ang Demon King at nahati ito sa dalawa. At tiningnan niya ang iba pang mga nilalang. Maya-maya pa ay ang halaman naman ang sumugod gamit ang kanyang vine ngunit biglang nag-dash si Huayon at sinabihan ang prince na siya na raw ang bahala dito. At makikitang nagkaputol-putol ito. At nagsibagsakan sa sahig. Napasabi naman si Sedna na naiintindihan niya na raw ngayon. Ang mga demons daw na ito ay natrap sa painting sabay tanong kay Ladger kung tama daw ba siya. Ngunit sumagot ang Demon King na hindi. Ang mga ito raw ay hindi mga demons. Ang mga ito raw ay mga paintings lamang ng mga demons. Mukhang ang artist daw na yon na nagngangalang Kirk Yuan ay may kung anong uri ng special powers. Sinabi naman ni Sedna na kung ganun alam na raw pala ni Ladger na ang painting na ito ay may pakana ng lahat ng mess na nangyayari, napaka-amazing daw ni Ladger. Ngunit sumagot na naman ng hindi ang Demon King at nagsabing hindi niya raw alam na magkakaroon ng buhay ang painting ng ganito. Ang akala niya raw ito ay carriers o kaya naman mayroong nakatagong magic circles sa mga paintings na ito na nag-a-activate upang mag-summon ng mga demonic creatures. Ibig sabihin, ang mga ito raw ay mga fake kaya i-dispatch daw nila ito. At makikitang nakahanda na si Tai, Huayon, at Ray. Inatake uli ni Huayon at pinagtatagpas ang halaman habang sinuntok naman ni Ray ang Demon Dog. Naglabas naman ng asol na apoy si Tai, umatake, at makikitang natusta ang Demon Centipede. Tiningnan naman ito ni Sedna at nagsabing fake daw pala talaga ito. At mukhang hindi rin daw ito ganoon kalakas. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na posible raw na fake din ang susunod na Heavenly King na nag-appear sa Shy Whip. At, makalipas ang ilang sandali ay sinabi ng Demon King na humihingi daw siya ng tawad. Kinalmat daw kasi ng pusang ito ang lahat ng mga paintings. Medyo troublemaker daw kasi ang pusa na ito. Hindi, Your Highness. Sambit naman ng lalaki at nagsabing pakiusap wag niya na lang daw itong i-mind. Wala rin naman daw kasi silang idea kung paano di-dispatcha ang napaka-pangit na mga paintings na ito. Still, sambit naman ng Demon King at nagsabing ang mga paintings daw na ito ay property pa rin ng ship na ito kaya hindi raw ba dapat kailangan nilang mag-compensate tungkol dito. Ngunit sinabi lang ng lalaki na hindi na raw kailangan, ayos lang daw. Tinanggap lang daw nila ang mga ito upang ma-maintain nila ang kanilang favorable na relationship kay Irith. Ang totoo, wala rong halaga sa kanila ang mga bagay na ito. Ngunit sa ngayon, ang malaking problema daw nila, hindi daw nila mahanap ang mga nawawalang mga tao. Hindi rin daw nila nahanap ang culprit o kahit na mga bangkay. Kaya hindi na raw siya sigurado kung ano ang gagawin niya kung mayroon na namang maging biktima. Ngunit sinabi lang ng Demon King na wag na raw itong mag-alala tungkol doon. Magiging maayos na raw ang lahat ngayon. Pardon, pagtataka naman ng lalaki. Napalingon siya sa isang dako at napasabing natatanaw na raw nila ang Irith Island.
Inire-recommend niya raw na tumigil muna sila rito sa Ireef upang mag-explore. Ito raw ay isang maliit na bansa ngunit ang lahat daw ng mga tao rito ay mababait at mga talented pagdating sa art kaya marami daw silang matatanaw dito. At ang pinaka-fascinating daw sa lahat, ang buong island daw na ito ay isang malaking whale. Sinabi naman ng Demon King na narinig niya na raw ang tungkol dito. Hindi raw ba't ang pangalan ng island na ito ay Ireef, at ito rin ang pangalan ng malaking sun whale. At makikitang malapit na nilang marating ang island at makikitang iminulat ng malaking whale ang kanyang mata. At, pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang nagsibabaan na ang mga pasahero. At ganun din naman sina Lajir. Nang bigla silang nakaramdam ng pagyanig at maingay na tunog. Napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang tunog na yon. Lumingon-lingon naman si Casuhela, tumingin sa prince, tinawag itong Highness, at nagsabing hindi rin daw siya sigurado. Hindi pa raw siya nakakarinig ng ganito dati. Ngunit biglang nagsalita si Sedna at nagsabing sinabi raw ni Ireef na ikinagagalak daw nitong makita siyang muli. Napatanong naman ang Demon King kay Sedna kung magkakilala daw ba sila ng whale na ito. Oo, sambit naman ni Sedna at nagsabing nagkita na raw sila nito minsan nung baby pa ito. Ito raw ay kasing laki lang ng buntot niya dati ngunit ngayon isa na raw itong napakalaking island. Kasing laki ng buntot niya, pagtataka naman ng Demon King at nagsabing baka ang tinutukoy daw ni Sedna ang buntot niya sa kanyang normal na anyo bilang isang ocean goddess. Sinabi naman ni Sedna na ang bata daw na ito ay napakaliit at napakarupok. Ito raw ay nasa bingit ng kamatayan nung una niya itong makita. At hindi raw ito pumapalag sa grupo ng mga isda na bumubuli sa kanya dahil napakabait daw nito kung kaya naman nagkaroon daw ito ng maraming injuries. Excuse me Prince Lajir. Sambit naman ni Casuhela at nagtanong kung saan daw ba nito binabalak na pumunta. Ngunit nagtanong lang ang Demon King na bakit naman daw kailangang malaman pa ni Casuhela ang tungkol doon. At napasabi si Casuhela sa kanyang isip na hindi naman daw siguro nanlilin lang si Prince Lajir dahil lang sa ayaw nitong pumunta sa Shywip hindi raw ba. At sinabi niya sa prince na sandali lang daw hihinto rito ang barko kaya wala raw silang ganoong kalaking oras. Kapag na-miss daw nila ang departure ng ship na ito, kailangan daw nilang maghintay sa susunod na ship na dadaan dito bukas. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ayos lang daw yon. May kailangan daw kasi siyang makita rito. At kung curious daw si Casuhela maaari naman daw itong sumama sa kanya. Napatanong naman si Casuhela kung sino raw ba ang kikitain nito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na mayroon daw siyang favor na kailangang maibalik. Napatanong naman si Casuhela kung ito raw ba ay si Kirk Yuan. Ngunit paano niya raw ito hahanapin? Dahil kahit na raw maliit lang ang island na ito, mahihirapan daw silang hanapin ang taong yun kung wala silang impormasyon. Ngunit sinabi ng Demon King na mayroon daw siyang impormasyon. Ito raw ay nandito at may inilabas ang Demon King na siya namang ipinagtaka ni Tai at napatingin naman si Ray. At makikitang ang tinutukoy pala ng Demon King ay ang painting at pinaamoy niya ito kay Ray. At inutusan ng Demon King si Ray na hanapin niya raw ito. At tumakbo na nga si Ray upang hanapin ito. Sinabi naman ng Demon King na sundan daw nila ito. Dahil susundan daw ni Ray ang demonic energy na nagmula sa painting at dadalhin sila nito sa jerk na yon. Napasabi naman si Mea sa kanyang isip na may something fishy daw sa tao na ito. Isang tao na nagkaroon ng contract sa Demon Dragon at inuutos-utusan lang ang Demon Dog, sino raw ba talaga ang Prince Lajir na ito? At, makalipas ang ilang sandali, ay makikitang patuloy nilang sinundan si Ray. At narinig nila ang isang boses na nagsasabing bilang isang newborn, mayroon daw siyang isang kahilingan. At yun ay ang makasalubong ang gabi. Minamahal ng araw ang gabi, at minamahal naman ng gabi ang buwan. Habang minamahal naman ng buwan ang araw at minamahal naman ng araw ang sun. Hinahabol nila ang isa't isa, tina-trap, at nilalamon ang bawat isa.
Yet, wala rong nagpapalaya sa kanila mula sa kani-kanilang mga pagnanais. Kung kaya ang kahilingan daw na ito ay hindi matutupad. At makikitang pinagmasdan ito ni Ray. Nakita rin naman ng misteryosong lalaki si Ray at nagtanong kung ito raw ba ay ligaw na aso. Tinanong niya si Ray kung ano raw ba ang nangyari, nagugutom daw ba ito. Ngunit, makikitang tiningnan lang ito ni Ray ng pag-alit. Aha, sambit naman ng lalaki at nagsabing mukhang ito raw ay nahiwalay sa kanyang owner. At makikitang biglang kinagat ni Ray ang daliri niya. Sinabi naman ng Demon King na kakagatin ka raw talaga kapag ka nag-reach ka sa isang aso na mayroong owner. Tinawag niyang Kirk-Yuan ang misteryosong lalaki at nagsabing ito raw pala ay nakatira sa ganito ka-ridiculous na bundok. Ito raw ba ay isang ascetic sage na nakapag-decide na manirahan dito o ano? Bakit daw ba nandito ito? Napakahirap daw nitong hanapin. Ngunit sinabi lang ni Kirk-Yuan na mukhang ito raw pala ay si Welcome, sambit niya at nagsabing alam niya raw na pupunta ito rito upang hanapin siya. Ipinakita naman ng Demon King ang piraso ng painting at sinabing ito ang puminta nito hindi raw ba. Tumawa naman si Kirk-Yuan at nagsabing tama, ang painting daw na ito ay isang invitation para sa mga demons. At makikitang dumating na ang iba pa. Oho! Sambit naman ng Demon King at nagsabing so ang ibig sabihin daw ba nito inatake niya sila gamit ang mga gross na mga paintings na yon upang i-lure sila papunta rito. Gross, sambit ni Kirk-Yuan at nagtanong kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Ibinuhos niya raw ang kanyang buong puso at kaluluwa upang magawa ang napaka-adorable na masterpieces na yon. Sinabi naman ng Demon King na kaya raw pala. Hindi na raw nakapagtataka na inatake sila ng mga yon ng kanilang buong puso't kaluluwa. Napatanong naman si Kazuhela kay Tai kung magkakilala daw ba yung dalawa at sumagot naman si Tai na hindi raw siya sigurado. At napasabi si Tai sa kanyang isip na ngunit ang tao raw na ito ay hindi ordinaryo lang. Sinabi naman ni Kirk-Yuan na isinet niya raw ang mga yon na mag-react sa presence ng demonic energy kaya masayang-masaya daw siya na gumana ito ng maayos. Makikita naman ang pagkainis ng Demon King at nagsabing so ang ibig daw ba nitong sabihin sinadya nitong ilagay sa ship ang mga basurang yon upang mag-summon ng mga demons papunta rito. Ngunit ano naman daw ang gagawin nito kung sakaling hindi sila sumakay sa ship na yon? Ngunit sinabi lang ni Kirk-Yuan na sa tingin daw ba talaga nito sa ship lang na yon siya naglagay ng mga painting, naglagay daw siya sa lahat ng mga ship na tumitigil sa island na ito. Masakit daw para sa kanya na tinatawag itong basura ng iba. Nagtanong naman ang Demon King kung bakit daw ba nito sinusubukang mag-summon ng mga demons. Oh, sagot naman ni Kirk-Yuan at nagsabing gustong-gusto niya raw kasi ang mga demons. Nagtanong naman ang Demon King kung ito raw ba ay isa sa mga New Demons. Oh, New Demons? Ano yon? Relatives ng mga demons? Tanong naman ni Kirk-Yuan. Napasabi naman ang Demon King na mukhang hindi raw talaga nito alam. Hindi niya raw moari kung ito ay nagpe-pretend lang at iyon ay hindi dahil sa ito ay isang smooth talker. Ngunit ang mga demons daw ay walang anumang rason upang magpanggap bilang tao. At base raw sa nakikita niya, ang nilalang daw na ito ay medyo fishy ngunit ito raw ay isa lamang hamak na tao. Sinabi naman ni Kirk-Yuan na hindi niya raw alam kung ano ang problema, ngunit ito raw ba ay suspicious sa kanya dahil sa nagawa niyang may guhit ng napakadetalyado ang demonic realm. Palagi niya rong nakikita ang demonic realm sa kanyang mga panaginip, ang gabi at araw daw ay nagko-coexist sa kalangitan at ang dagat ay kulay pula. At doon ay na-meet niya ang iba't ibang uri ng mga demons. Nakikita mo ng ganoon ka-vivid ang demonic realm, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung kailan daw ba ito nagkaroon ng ganong klaseng panaginip. Sambit naman ni Kirk-Yuan at nagsabing hindi raw siya sigurado. Siguro, pagkapanganak niya raw. Wow, sambit naman ni Sedna at nagsabing kung ganon, baka ito raw ay isang demon na pinanganak bilang tao. Na siya namang ikinagulat ni Kirk-Yuan,
lumapit siya kay Sedna, at nagsabing napakaganda raw nito. Ito raw ay isang fox mula sa icy heavenly realm yet ito raw ay kulay pink. Na para bang ito ay warm sa kanyang mga demonic ally. So ganito raw pala ang nagiging kulay ng mga angels kapag sila ay nagkakaroon ng contact sa demonic energy. Ito raw ay napaka-amazing. Isang angel na tinanggap ng demonic energy sa kanyang buong katawan, ito raw ay isang rare sight. Ganito raw ba ang itsura ng harmony sa pagitan ng light at darkness? Bigla namang kumawala si Sedna mula sa kamay ni Kirk Yuan at sumigaw na ano raw ba ang nangyayari sa kanya. Ngunit nakiusap lang si Kirk Yuan. Pumayag daw ito na ipinta niya. Hindi niya raw ito sasaktan, pipinta niya lang daw ito sa kanyang canvas. At makikitang humingi ng tulong si Sedna kay Ladger at bigla namang sinipa ng Demon King si Kirk Yuan na siyang naging dahilan upang ito ay matamba. At sinabi ng Demon King na tama na raw yun. At napasabi sa kanyang isip na ang jerk daw na ito ay agad-agad na nakilala si Sedna bilang angel. Ngunit paano daw yon nangyari? Itinatago daw ng Bell na ibinigay niya ang holy powers ni Sedna. Bigla namang lumapit si Mea ngunit nakita ito ni Kirk Yuan at napasabing may isa pa, isang demonic cat, na siya namang ikinagulantang ni Mea. Pinagmasdan niya ng mabuti si Mea at nagsabing ito raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng demonic cat. At sumagot naman si Mea na ito rin daw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong tao. Hindi raw ba ito takot sa kanya, siya raw ay isang demon. Sumagot naman si Kirk Yuan na hindi raw siya natatakot at nagtanong kung maaari niya raw ba itong ipinta. At sumagot naman ng hindi si Mea na siya namang ikinalungkot ni Kirk Yuan. Hey, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung nakaguhit na rin daw ba ito ng mga angels. At sumagot naman si Kirk Yuan ng hindi. So far, ang mga naiguhit niya lang daw ay mga demons. Good sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganun mayroon dong malaking posibilidad na ang bagay na yon na nakita nila doon sa Shywip Island ay totoo. Ang bagay na yon, pagtataka naman ni Kirk Yuan. Anyway, Kirk Yuan, sambit naman ng Demon King at nagsabing naiintindihan niya raw na mayroon itong isang napaka-unique na ability. Kaya hindi na raw nito kailangang magpaliwanag pa. Ngunit nagtanong lang si Kirk Yuan kung hindi raw ba ito curious sa mga bagay-bagay. Maaari niya rong sagutin ang mga tanong na mayroon ito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ito raw ay hindi isang demon, at hindi rin daw ito puminta ng mga angels kaya wala na raw siyang business dito. Nagsayang lang daw siya ng oras. At nagpaalam na siya. Ngunit sumigaw si Kirk Yuan na teka lang daw sandali. Hindi raw ba nito itatanong kung bakit gusto niyang mag-invite ng mga demons dito? Napakatagal niya na rong hinihiling na magkaroon siya ng pagkakataon na makapinta ng mga demons na nakita ng sarili niyang mga mata. Ngunit nainis lang ang Demon King at minura ang mga tao. Ang tingin daw ng mga ito sa mga demons ay mga magic lamp na maaaring tumupad sa kanilang mga kahilingan. Sinabi naman ni Kirk Yuan na gusto niya rong puminta ng mga demons na hindi lang yung nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Kaya nakikiusap daw siya na hayaan siya nito. Ngunit sinabi lang ng Demon King na wala na raw siyang oras para rito, umalis na raw ito. Sinabi naman ni Kirk Yuan na kung ganon, pakiusap hayaan daw siya nitong puminta habang sama-sama sa kanila. Pinapangako niya raw na hindi siya manggugulo. At siya ay nagsumamo sa Demon King. Kaya sinabi na lang ng Demon King na gawin daw nito ang gusto niya. At nagpasalamat naman si Kirk Yuan. Oo tama, yung mga art supplies niya, teka lang hintayin daw muna nila siya saglit. Kukunin niya lang daw ang mga gamit niya. At, lumipat ang eksena sa kabilang dako kung saan makikitang naghihintay si Huayon ang mga fairies. Napasabi naman si Huayon sa kanyang isip na sinabi daw ng Highness na maghintay sila rito sa paanan ng bundok ngunit bakit daw ba ang tagal nila? Oh, nandito na raw pala sila. Ngunit sino raw ba itong taong nakamaskara? Ito raw ba ay si Kirk Yuan?
Nagtanong naman si Sedna kay Ladger kung ayos lang daw ba talaga na isama nila ang suspicious na taong yon. What if kung ito raw ay nasa side ng mga New Demons? Sinabi naman ng Demon King na yun daw ang dahilan kung bakit isinama niya ito, upang mabantayan niya ito. Ang pagpapanatili daw ng mga suspicious na tao sa tabi mo ay isa ring paraan upang i-deal ang mga ito. Besides mayroon daw itong special ability na maaari nilang mapakinabangan. Oh, tama yon, sambit naman ni Sedna. At siguradong magiging masaya rin daw si Ares at Lilith dito dahil mayroon na naman silang bagong subject na maaari nilang pag-aralan. Oh, tama, bluish silver-haired guy, ano raw ba uli ang pangalan nito? Sambit naman ni Kirk Yuan at nagsabing hindi raw maaaring tawagin niya lang itong Hey or Heyu, hindi raw ba? Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na nagtataka daw siya kung paano magre-react ang fool na ito kapag nalaman nito ang kanyang identity. Ladger sambit naman ng Demon King at nagsabing ang pangalan niya raw ay Ladger Lu Jerleila Rodwill. Siya raw ang tagapagmana sa trono ng Jerleila. At lumipat ang eksena sa Shaiwip Island. At makikitang dumaong na ang barkong sinasakyan nila. Welcome sa Shaiwip Your Highness, sambit naman ni Kashuhela. Naghanda raw siya ng carriage upang dalhin sila sa palasyo. Pakiusap maupo raw sila sa loob, sasamahan niya raw sila. At sumakay na nga sila. Sinabi naman ni Tai sa Demon King na magkalapit lang daw pala ang Irif at Shaiwip, 2 oras lang daw ang kinailangan nila upang makarating dito at makikita namang pamipinta si Kirk Yuan. Nagtanong naman ang Demon King kay Kashuhela kung gaano raw ba katagal bago sila makakarating sa palasyo. At sinabi naman ni Kashuhela na malapit lang daw makikita na raw nila maya-maya mula sa bintana ang palasyo. Maya-maya pa ay kinalabot ni Kirk Yuan ang Demon King sa balikat at nagsabing tingnan niya raw ito. Napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Kirk Yuan na ito raw ay isang demonic fish. Kinuha niya raw ito mula sa painting. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na akala niya raw ma-intimidate ang fool na ito once na nalaman nito ang kanyang identity, ngunit mukhang hindi raw pala ito noga kahit na kaunti. Wala raw ba itong pakialam kahit na isang prince ang kasama niya, ito raw ay isang oddball. Bigla namang kinuha ng Demon King ang demonic fish at itinapon ito sa labas. Napaiyak naman dito si Kirk Yuan at nagtanong kung ano raw ba yon. Kung hindi niya raw ito gusto maaari naman daw nito itong sabihin sa kanya. Hindi na raw nito kailangang itapon pa yon sa labas. Ngunit sinabi lang ng Demon King na ang akala niya raw ba guguhit ito ng demon. Sinabi naman ni Kirk Yuan na hindi raw siya inspired sa ngayon kaya hindi raw siya makakaguhit nun. Inspired? What a load of crap, sambit naman ng Demon King. Nagtanong naman si Kashuhela kung nakikita raw ba nilang lahat yon, iyon daw ay ang palasyo. At, ilang sandali pa ay bumaba na sila. Napatingala naman si Kashuhela at napasabi sa kanyang isip na sa wakas. Nadala niya na raw ang Ocean Goddess sa lugar na ito. Nang biglang kumalabit ang Demon King na siya namang ikinagulantang nito. Sinabi naman ng Demon King na bakit daw ba ito na-startle. Hindi niya raw ba sila dadalhin sa loob, ito ang may-ari sa lugar na ito, hindi raw ba? Oh, tama, patawad, sambit naman ni Kashuhela. At, tinanggal niya ang talukbong niya. At sinabi ni Kashuhela na magmula ngayon, silang lahat daw ay kanyang mga secret guests na officially niyang inimbita, siya na si Kashuhela Tay Shaiwip Leon. Official secret, sambit naman ng Demon King at nagsabing iyon daw ay nagmi-make sense sa sitwasyong ito. At sinabi naman ni Kashuhela na dadalhin niya raw sila sa loob kaya sumunod daw sila sa kanya. At, yun na nga ang ginawa nila. Maya-maya pa ay narating nila ang isang fountain na mayroong rebulto ng isang angel. At makikitang nilapitan ito ng mga fairies. Sinabi naman ni Kashuhela na maaari daw muna silang maghintay dito saglit. Napasabi naman si Ron na ang napakaganda raw ng fountain na ito, napakahusay daw ng pagkakagawa nito.
At sinabi naman ni Rin na napakalinaw din daw ng tubig dito. Sinabi naman ni Ron na ang ganda rin daw ng amoy nito. Nakakaramdam daw siya ng warmth at aliwales. Prince Lajir, sambit naman ni Kashuhela at nagsabing maghintay lang daw muna ito rito saglit, dadalhin niya raw ang bata dito. Okay, see you, sambit naman ng Demon King. At umalis na si Kashuhela. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na maya-maya, malalaman na raw nila kung ang Heavenly King daw ba na yon ay legit o hindi. At umupo siya. At makikita namang naglalaro na sa tubig ang dalawang fairies. Bigla namang lumapit si Sedna at nagsabing ngunit Lajir, bakit daw ba nito dinala pa rito si Rin at Ron imbes na magtrabaho ang mga ito doon sa undersea tunnel? Ngunit sumagot lang ang Demon King na ito raw ay isa lamang excuse. Isang excuse, pagtataka naman ni Sedna. Sinabi naman ng Demon King na nasa kanya daw ang kambal bilang token ng kanyang promise sa Fairy Queen. Kaya kailangan niya raw ng proof. Proof na dinala niya ang mga ito sa iba't ibang lugar upang matuto. OIC, sambit naman ni Sedna. Nang biglang may naramdaman si Sedna. Lajir, sambit niya at nagsabing nakakaramdam daw siya ng, bakit daw ba siya nakakaramdam ng antok at pagkahilo? Na siya namang ipinagtaka ng Demon King at napasigaw siya nang makitang biglang nawalan ng malay si Sedna. At nahulog ito sa tubig. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na hindi raw bakayana, at nagkaroon ng pagyanig. Napamura naman ang Demon King at nagtanong sa kanyang isip kung ano raw ba ito. At biglang nagkaroon na magic circle na siya namang ipinagtaka ng Demon King. Nag-imit ito ng liwanag at tumagos papunta sa kalangitan. Tumakbo naman agad ang tatlo papunta sa Demon King at nagsabing ito raw ay isang magic circle, umiwas daw ito agad. Ngunit sinabi lang ng Demon King na hindi raw ito isang magic circle, ito raw ay isang summoning circle. At makikitang natakot ang dalawang mga fairies. At ilang sandali pa ay nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag na siyang naging dahilan upang mapakover silang lahat.